Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 3351. Nagpahinga ang dalawa sa daanan. Naririnig nila kung may mga tunog. Makalipas ang halos 6 na oras, sapat na ang pahinga ng dalawa. Naghanda sina Philip at Hiram na magpatuloy. Si Hiram ay isang malaking mangangain. 3 pakete ng tuyong pagkain ang kanyang almusal. Puno ng pagkain ang bibig niya habang bumubulong, mas maganda kung may kape. Ang buong underground ay parang isang malaking maze, at ang isa ay maaaring maligaw kung ang isa ay hindi mag-iiwan ng mga marka. Naglakad ang dalawa sa masalimuot na lagusan na ito sa loob ng isang buong araw. Sa panahong ito, nag-iwan ng marka si Philip saan man siya pumunta, ngunit babalik pa rin sila sa parehong lugar. Sa tabi niya, sa wakas ay napansin ni Hiram ang isang bagay at sinabi kay Philip, "Nakikita mo ang ilang maliliit na butas na ginawa ng mga langgam na apoy sa ilalim ng daanan na ito, ngunit walang ganoong kaliit na mga butas sa daanan na pinaikot namin noon. Susunod, lakad tayo sa daanan na may maliliit na butas na tulad nito. Ganon dapat." Sa wakas, gaya ng hula ni Hiram, dumaan ang dalawa sa isang talon at nakarating sa isang mundo sa ilalim ng lupa. Ang lugar na ito ay bahagyang naiiba sa labas ng mundo ngunit mas katulad sa orihinal na mundo ni Philip. Sa hindi kalayuan, mayroong isang makintab na disk sa pinakamataas na punto sa pader na bato, na dapat ay ang araw dito. Tumalon ang dalawa sa pader at napadpad sa isang kagubatan. Iyon ay 1,000 taon na itim na plum, at iyon ay 1,000 taon na snowdrop. Naglakad si Hiram sa kagubatan at napasigaw sa pagkagulat sa edad at kasaganaan ng mga espesyal na halamang gamot dito. Bagamat nag-aatubili siyang wasakin ang lugar na ito, sinabi ni Hiram, "Kung hindi natin sila pipiliin, may pipili sa kanila mamaya. Hindi natin pwedeng ipaubaya sa iba ang pagkakataong ito." Pagkatapos ng ilang pakikibaka sa pag-iisip, tinuruan ni Hiram si Philip ng ilang espesyal na paraan ng pagpili ng damo. Dapat ay nasa hardin ng damo ng bamboo swordsman. Kasunod ng mga tagubaylang ibinigay ni Hiram, pumili si Philip ng ilang halamang gamot. Gumawa ng magaspang na pagtatansya si Hiram. Ang mga espesyal na halamang gamot dito ay higit pa sa 1,000 taong gulang, ngunit ayon sa kanilang iba't ibang mga epektong panggamot, ang pinakamababang grado ay kasing taas ng ikapitong baitang, na may mga bihirang espesyal na halamang gamot na may bisa na kasing taas ng grade 10, na pinuri ni Hiram sa kalangitan. Nang ayusin ni Philip ang mga halamang gamot, bigla niyang tinanong si Hiram kung paano makukuha ang multi-do herb. Nagulat si Hiram nang marinig niya ito at tinanong si Philip kung bakit niya hinahanap ang multi-do herb. Maikling ipinaliwanag ni Philip, at sinabi ni Hiram kay Philip kung paano makuha ang multi-do herb. Ang multi-do herb ay ang lihim na gamot ng Multi-Herb Guild sa ikatlong kontinente, na siyang teritoryo ng maharlikang pamilya ng White Tiger. Dahil mismo sa multi-do herb na ito ay karapat-dapat silang tawaging Multi-Herb Guild. Ang damong ito ay hindi pinahihintulutang ibenta sa labas, at isang bahagi lamang ang inaani bawat taon, na kadalasang ibinibigay sa White Tiger Emperor ng White Tiger Royal Family. Hindi umatras si Philip dahil sa hirap na makuha ito, ngunit mas naging determinado ang tingin sa kanyang mga mata matapos malaman ang tungkol dito. Masayang nag-uusap ang dalawa habang pinupuno ang kanilang mga bulsa ng mga kayamanan sa daan. Biglang tinawag ni Hiram si Philip. Nakakita pala si Hiram ng isang bahay na bato sa tabi ng bate sa isang daanan. Matapos kumatok sa pinto ng walang sagot, itinulak ni Hiram ang pinto at pumasok. Ang mga kasangkapan sa bahay na bato ay maayos na nakaayos, at ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ay maayos din. Si Hiram, na lumaki sa isang modernong lungsod, ay hindi pa nakakita ng ganoong kakaibang setup. May isang libro sa maliit na hapagkainan malapit sa pinto. Pinulot ito ni Hiram, binalikan ito, at napabulalas, "Hindi pa ako nakakita ng ganoong kumpletong tala ng mga espesyal na halamang gamot." Inabot ni Hiram ang libro kay Philip at nakita niya ang multi-do herb na tinanong ni Philip kanina. Ang pagpapakilala ay halos pareho sa sinabi ni Hiram. Gayunpaman, naitala pa ng aklat ang mga kinakailangan sa paglago ng multi-do herb, kasama ang mga paraan ng pagpili nito at iba pa. Maraming mayalok ang aklat na ito. Binuklat ni Hiram ang libro, naghahanap ng mga pahiwatig kung saan ito nanggaling. Habang nagsasaya ang dalawa sa libro, narinig ang mga yabag sa labas ng bahay na bato. Isang boses ang sumabay sa mga yapak. "May bisita ba?" Kabanata 3352. Itinulak ng may-ari ng boses ang nakanganga na pinto at pumasok. Nang makita ang kanyang hitsura, tinakpan ni Hiram ang kanyang bibig at gulat na tawa. Isang kawayan na espiritu. Ang hitsura nito ay medyo kakaiba, ang mga paa nito ay binubuo ng manipis o makapal na kawayan.
Ang mga kilay nito ay tila binubuo ng dalawang manipis na dahon ng kawayan, at tanging ang mga tampok ng mukha nito ang lumitaw na tao. Magpakita ng paggalang, sabi ni Philip habang pinipigilan ang pagtawa at sinampal si Hiram. Kami ay sina Philip Clark at Hiram Pine. Hindi namin sinasadyang manghimasok sa iyong tirahan. Patawarin mo kami, patuloy ni Philip. Ikinaway ng diwa ng kawayan ang kamay at sinabing, ayos lang. Napakaraming taon na ang nakalipas. Natutuwa akong makakita ng ibang tao. Ang mga salita ng Bamboo Spirit ay tila nagtataglay ng isang mahiwagang kapangyarihan na humipo sa kanilang mga kaluluwa. Ako ang espiritu ng espadang kawayan ng Bamboo Swordsman. Maaari mo akong tawaging Bamboo Shoot kung gusto mo. Yan ang tawag sa akin noon ng Bamboo Swordsman. Nang marinig iyon, sinubukan ng dalawa na pigilan ang kanilang kasiyahan at sinabing, sure, Sir Bamboo Shoot. Ang espiritu ng espada ay naglabas ng isang bag ng tsaa mula sa kabinet at sinabi sa dalawa, maupo kayo at uminom ng isang tasa ng tsaa. Umupo ang dalawa sa paligid ng maliit na mesang kahoy sa gitna. Sa sandaling mabuksan ang bag ng tsaa, nagliwanag ang mga mata ni na Philip at Hiram. Ang aroma ay napakayaman, kaya ang tsaa ay dapat na pambihira. Mabilis na nagtimpla ng tsaa si Bamboo Shoot at iniabot ang mga tasa. Napatingin ang dalawa sa mapusyaw na berdeng tubig na may ilang pirasong dahon ng tsaa na lumulutang pa sa ibabaw. Matapos lumamig ng bahagya ang tsaa, ang dalawa humigop sila at nabuhayan ng loob. Naramdaman pa ni Philip ang bahagyang pagbuti sa kanyang lakas ng pag-iisip. Dito, ang lakas ng kaisipan ay tumutukoy sa mga tuntunin ng pananaw. Ano sa tingin mo ang tsaa? Nakangiting tanong ni Bamboo Shoot sa dalawa. Magaling. Nang makita ang pagpapahalaga ng dalawa, biglang malungkot na sinabi ni Bamboo Shoot, sayang at hindi na ito maiinom ng Bamboo Swordsman. Sinasabi mo ba na ang natitirang kaluluwa ng Bamboo Swordsman ay hindi makakapasok dito? Nagtatakang tanong ni Philip. Nalalabing kaluluwa. Nakita mo na ba ang kanyang natitirang kaluluwa? Nagulat si Bamboo Shoot. Nakita ko siya sa isa sa mga lihim na silid sa mga lagusan 2 araw na ang nakakaraan, sagot ni Philip. Bakit hindi siya dumating, kung gayon? Malungkot na sabi ni Bamboo Shoot. Baka hindi makapasok ang natirang kaluluwa niya, sabi ni Philip habang humihigop ng tsaa. Umiling si Bamboo Shoot at sinabing, hindi, ang lugar na ito ay mapupuntahan ng mga tao, kaluluwa, at mga hayop. Biglang may naalala si Bamboo Shoot at mas lalo pang nanlumo dahil siguro sa labanang iyon. Hindi ko napigilan ang pag-atake ng kalaban. Nang marinig ito, naalala ni Philip ang eksenang nakita niya noon sa madilim na kuweba. Ang bamboo sword ng Bamboo Swordsman ay dahan-daang nawasak ng mga ligaw na pag-atake ng kalaban hanggang sa nawala ang lahat ng kinang nito. Nagpapagaling na ako dito simula noong labanang iyon, tumigil si Bamboo Shoot at nagpatuloy, pero hindi maghihilom ang mga sugat ko kahit anong mangyari. Wala na siguro akong silbi ngayon. Nang makitang nanlumo si Bamboo Shoot, inaliw ito ni Philip, kung makikita ko ulit ang Bamboo Swordsman, susubukan kong linawin ang sitwasyon. Salamat sa iyong tulong, kung gayon, nakangiting sabi ni Bamboo Shoot. Kabanata 3353. Sa gilid, ang matabang lalaki ay natapos ang lahat ng tsaa ng walang salita. Galit na sabi ni Philip, sobra ka. Ungol. Isang malakas na ingay ang nagmula sa tiyan ni Hiram. Hinimas-himas niya ang kanyang tiyan at sinabing may awkward na ngiti, nagugutom ako pagkatapos uminom ng maraming tsaa. May isda sa batis na iyon. Makahuli ka at makakain mo. Tumawa si Bamboo Shoot habang lumuluha. Dumating ang dalawa sa batis, at sinabi ni Hiram, ipapatikim ko sa iyo ang aking espesyal na inihaw na isda mamaya. Pagkatapos nito, pinulot niya ang kawayang spike na katatapos lang niyang hiwa at sinaksak ang mga isda na lumalangoy sa tubig. Maya-maya, umusbong ang usok sa tabi ng bahay na bato. Naglabas si Hiram ng ilang kagamitan sa pagluluto mula sa kanyang space ring at ilang bote ng mga lihim na sarsa. Dumampot si Bamboo Shoot ng bagong inihaw na isda at nakangiting sinabi, noon, lagi kong inaalagaan ang sarili ko. Hindi ko akalain na balang araw may makakasama ko sa pagkain. Kumuha si Philip ng bagong sawsawa na inihaw na isda mula kay Hiram. Ang aroma na ito ay kumalat ng ilang milya, at ang ilang mga hayop sa kakahuyan ay nagtipon pa sa paligid. Sa isang kagat, bumulwak ang katas sa loob ng isda, at ang bahagyang malutong na balat ay naluto ng tama. Kumain ng ilang kagat si Philip at sinabing, crispy sa labas at malambot sa loob. Hindi masama, Fatty. Mayroon kang ilang mga kasanayan. Pero syempre, ilang araw na akong kumakain ng tuyong rasyon. Mababaliw ako kapag hindi ako nagpapalit ng diet, sabi ni Hiram habang kumakain ng busog. Marahil dahil sa magandang kapaligiran, ang karne ng isda ay napakasela na may mabangong aroma nito. Kasabay ng lihim na sarsa ni Hiram, sarap na sarap kumain ang tatlo.
Matagal na akong hindi nakakain ng napakasarap, sabi ni Philip sabay buntong hininga. Mula nang pumunta siya rito sa pamamagitan ng Stargate, hindi masyadong masarap ang kanyang mga pagkain. Pagkatapos nilang mabusog, humiga sila sa ilalim ng lilim ng mga puno. Sobrang komportable na halos makalimutan ni Philip at Hiram na nasa bawal pa silang lugar. Biglang sinabi ni Bamboo Shoot, paano ka napunta dito? Pagkatapos na pumasok sa ipinagbabawal na lugar, pumunta kami dito pagkatapos ng ilang pagliko at pagliko. Bawal na lugar. Pero itong lugar ko ay nasa loob ng space ring ng Bamboo Swordsman, natatarantang sabi ni Bamboo Shoot, siguro binago niya itong space ring bago siya namatay. Nasa loob na ba tayo ng space ring? Saglit na hindi matanggap ng dalawa. Sa pamamagitan ng karaniwang pag-unawa, ang isang space ring ay hindi maaaring mag-imbak ng mga buhay na bagay, kaya paano maipaliwanag ang ipinagbabawal na lugar na ito? Ang Bamboo Swordsman ay isang henyo na nag-e-enjoy sa buhay. Idinagdag niya ang lahat ng mga kondisyon ng pamumuhay na angkop para sa kaligtasan ng buhay sa singsing na ito sa kalawakan, tulad ng lupa, hangin, halaman, sikat ng araw, at tubig. It took him several experiments before it worked, pagmamalaki ni Bamboo Shoot. Tinanong ni Hiram, kung ganoon, maaari ko bang baguhin ang aking space ring? Iba naman yon. Ang Bamboo Swordsman ay nakabisado ang mga alituntunin ng espasyo, at nagtagumpay siya dahil doon. Desidido si Philip na i-remodel ang kanyang space ring, at dapat magustuhan din ito ng Kylum Sword sa loob. Gayunpaman, ang space ring na ito ay nasira, at ang mundo sa loob ay dumanas din ng ilang pinsala. Dahil ang lugar na ito ay binuksan bilang isang ipinagbabawal na lugar, hindi ito malayo sa pagkasira, malungkot na sabi ni Bamboo Shoot. Parehong natahimik sina Philip at Hiram. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Philip, kailangan nating magpatuloy. Si Hiram, na malapit ng makatulog, ay umupo sa kabila ng kanyang pag-aatubili. Kumuha si Bamboo Shoot ng 2 bag ng tsaa sa bahay na bato at iniabot sa dalawa sabay sabing, kung nakilala ninyo ang Bamboo Swordsman, huwag kalimutang tanungin siya. Nagpaalam ang dalawa sa Bamboo Shoot at naglakad patungo sa artificial na araw. Sa di kalayuan, narinig nilang sumigaw si Bamboo Shoot, at saka, salamat sa inihaw mong isda. Nagkatinginan sina Philip at Hiram at ngumiti. Ang gandang tao, inalog-alog ni Hiram ang tsaa sa kanyang kamay at sinabi. Ito ay isang espiritu ng espada, ngunit sumasang-ayon ako na ito ay napakabuti, sabi ni Philip. Ang bag na ito ng mga dahon ng tsaa ay maaaring mapahusay ang lakas ng pag-iisip ng isang tao at maliwanagan ang kanyang isip. Bilang isang espesyal na damo, ito ay dapat na grade 9 at pataas. Ang espiritu ng espada na ito ay medyo maganda, hindi katulad ng isang tiyak. Sa oras na ito, ang Kylum Sword sa space ring ay tila naramdaman ang iniisip ni Philip at nagtantrum. Gayunpaman, hindi pa napansin ni Philip ang anomalyang ito. Kabanata 3354. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad sa kailaliman ng daanan. Nakalimutan kong tanungin si Bamboo Shoot kung may mapa ng lugar na ito, naiinis na sabi ni Hiram. Naisip lang din ito ni Philip. Kung mayroon silang mapa, mas madali itong tuklasin. Mas mabuti pa ito kaysa maglakad-lakad na parang manok na walang ulo. Makinig, pagkaraan ng ilang sandali, biglang huminto si Philip at sinabi kay Hiram. Makinig sa ano? Saglit na nakinig si Hiram bago siya nagtanong. Nakalimutan ni Philip na si Hiram ay hindi isang wind element practitioner. Sinundan ni Philip ang hangin at narinig ang ilang maingay na boses ng tao mula sa isang direksyon. Dinala niya si Hiram sa pinanggalingan ng tunog. Matapos dumaan sa ilang magkasawang intersection, sa wakas ay nahanap na ng dalawa ang pinanggalingan ng tunog. Isang grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na hooded trenchcoat na may mga simbolo ng crescent moon na may iba't ibang kulay ay nakatayo sa tabi ng pool at nakapila para sa isang bagay. Sumenya si Philip kay Hiram na huwag silang alertuhan at binalot silang dalawa ng kanyang lakas ng pag-iisip upang magbantay laban sa pagtuklas ng ibang tao. Sumandal ang dalawa malapit sa mga dingding ng daanan at tahimik na nakinig. Mula sa kanilang mga pag-uusap, nalaman nila na ang tubig sa bukal na ito ay likidong bato na sumisipsip sa diwa ng langit at lupa na 1,000 taong gulang. Ang pag-inom ng mangkok ay sinasabing nakakapagpabuti ng pisikal na lakas. Ang hierarchy ng mga taong ito ay medyo mahigpit din. Ang mga may puting gasoklay sa kanilang mga dibdib ay maaaring kumuha ng likidong bato hanggang sa laki ng isang tasa ng tsaa, ang mga taong may asul na gasoklay ay maaaring kumuha ng isang sandok, habang ang mga may pulang gasoklay ay maaaring kumuha ng isang balde at ilagay ito sa kanilang space ring. Pagkatapos ng isang magaspang na bilang, mayroong 78 katao na may puting gasoklay at humigit kumulang 40 na may asul na gasoklay. Tungkol naman sa Red Crescents, ang mga numero ay bumagsak ng husto, na 5 lamang sa kanila.
Sa gitna ng pool, isang kakaibang mukhang hubad na lalaki ang nakaupo na naka-cross-legged, at ang kakaibang hitsura nito ay dahil sa mala-elven na tenga. Biglang may sinabi ang isang puting gasoklay at isang asul na gasoklay sa isang pulang gasoklay bago sila naglakad patungo kay Philip. Buddy, mayroon ka bang mga tips sa pag-promote sa Blue Crescent? Sabi ng lalaking may White Crescent Moon. Hindi ba madaling ma-promote? Magbigay ka lang ng isang bagay sa Panginoon at ginagarantiyahan kung papaputukan ka ng parang rocket, sagot ng Blue Crescent guy. Ang dalawa ay mga 6-star practitioner. Lumapit ang dalawa dito at magpapakalma na sana. Ginamit ni Philip ang kanyang rules of space para makulong silang dalawa at sinipsip ang lahat ng hangin. Ang vacuum ay hindi makapagpadala ng tunog. Ang mga mukha ng dalawang lalaki ay unti-unting namula at nataman ang space wall sa kawalan ng pag-asa nang makita nilang biglang sumulpot ang dalawa sa kanilang harapan. Sa wakas, unti-unti silang nalagutan ng hininga hanggang sa mamatay. Nang makita ito, ngumiti si Hiram at binigyan si Philip ng thumbs up habang pinalakpakan ni Philip ang kanyang sarili sa pagiging mas flexible sa paggamit ng mga alituntunin ng espasyo. Matapos saborin ang damit ng dalawa ay biglang nahiya si Hiram dahil hindi kasya ang damit sa kanya. Tinampol ni Philip ang kanyang noo. Nakalimutan na niya ang matabang lalaking ito. Nakuha ng dalawa si Hiram sa damit pagkatapos ng matinding kahirapan. Buti na lang at sapat ang laki ng panlabas na damit para matakpan ang nakausli niyang tiyan. Bumulong ang Red Crescent na nakausap sa kanila kanina, those two are really taking their own sweet time at the low. Matapos ibahin ang anyo, inilagay ni Philip at Hiram ang dalawang katawan sa space ring at dahan-daang lumabas. Nang makita ang dalawa, walang sinabi ang Red Crescent. Ano ang susunod nating gagawin? Nag-aalalang bulong ni Hiram. Kabanata 3355. Pumilo muna tayo. Naalala ni Philip na ang dalawang ito ay hindi pa nakakakuha ng kanilang bahagi ng likidong bato. Maliban sa ilang Red Crescent na nag-uusap, ang iba ay tahimik. Sa wakas ay turn na nila. Isinuot ni Philip ang asul na gasoklay habang kinuha ni Hiram ang puti, kaya kinuha ni Philip ang isang sandok ayon sa nararapat. Bagaman isang hubad na lalaki ang nakaupo sa gitna ng pool, walang reklamo si Philip tungkol sa kayamanang ito at ininom ito ng sabay-sabay. Ang likidong bato na ito ay napakakinis sa bibig na may matamis na lasa ng prutas. Gayunpaman, bago pa man makapag-react ang dalawa, ang likidong bato sa kanilang mga tiyan ay naging mainit na parang apoy. Unti-unting nalalagas ang balat sa katawan ni Philip at tumubo ang bagong balat. Ang prosesong ito ay lubhang brutal, at si Philip ay napuno ng dugo. Sa tabi niya, mukhang mas maayos na ang kalagayan ni Hiram dahil isang maliit na tasa lang ang dala niya nito. Nang makita ito, ang pulang gasoklay na lalaki mula kanina ay ngumisi at sinabing, kayong dalawang mangmang ay naglakas loob na lunukan ang napakaraming likido ng bato ng direkta. Tingnan natin kung paano ka maghihirap. Sa ilalim ng itim na talukbong, mapatla ang kutis ni Philip. Bagamat nasira ang lahat ng kanyang mga capillary, nakaramdam si Philip ng kaunting anemic dahil sa pagkawala ng dugo mula sa nabalatan na balat sa buong katawan. Unti-unting huminahon ang likidong bato sa loob ng kanyang katawan. Isang banayad na enerhiyang parang tubig ang patuloy na dumaloy, at ang lahat ng balat sa katawan ni Philip ay lumago pabalik. Sa pagtingin sa kanyang mga kamay na may balat na kasing kinis at lambot ng isang sanggol, pinulot ni Philip ang isang bato at kinamot ang sarili. Ang likidong bato ay talagang karapat-dapat na ipuri bilang isang banal na gamot para sa pisikal na pagsasanay. Sa maikling panahon, ang pisikal na lakas ni Philip ay tumaas ng higit sa isang antas. Ang pagpapabuti ni Hiram ay limitado, ngunit dahil sa kanyang mababang pisikal na lakas, ang kanyang nakuha ay maaaring ituring na napakalaki din. Napatingin ang dalawa sa nakahubad na lalaki sa pool na sunod-sunod na umiinom ng likidong bato. Siya ay dapat na isang bodybuilding practitioner na may sapat na lakas ng pangangatawan upang suportahan siya sa pag-upo sa napakalakas na likidong bato at pag-inom nito ng walang tigil. Lumunok at bumaantong hininga si Hiram na ang taong ito ay maaaring magkaroon ng mas malakas na pisikal na lakas kaysa sa ilang mga hayop. Habang nagtatago ang dalawa sa likod ng mga tao para planuhin ang kanilang pagtakas, dahan-daang lumabas ang lalaki sa pool. Dalawang pulang gasoklay na lalaki sa kanyang magkabilang gilid ang nagsuot ng katulad na itim na trench coat sa kanya, maliban na ang gasoklay sa kanyang dibdib ay pilak sa mga gilid at madilim sa gitna. Binabati kita sa banal na anak sa kanyang mahusay na tagumpay. Lumuhad ang lahat, at mabilis na sumunod sina Philip at Hiram. Hindi pa ito isang mahusay na tagumpay, ngunit alam mo ba na dalawang maliliit na daga ang nakapasok dito? Pinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata at malamig na sinabi. Nagulat si Philip at Hiram. Nalaman din sila sa huli. Nagulat ang Red Crescent na pinakamalapit sa lalaki, ngunit bago pa niya ito mapabulaanan ay may bigla siyang naalala at lumingon sa kinatatayuan ni na Philip at Hiram.
Lumabas kayong dalawa, sigaw nung Red Crescent guy. Hinawakan ni Philip si Hiram at akmang susugod sa lagusan. Huminto ang lalaki sa harapan nilang dalawa na parang nag-teleport, at nakaramdam ng panginginig si Philip sa kanyang gulugad habang tinitigan siya ng mga mata na kasing puti ng buwan. Sa palagay ko ay hindi nararapat na pumasok kayong dalawa sa Moon Worship Creed at umalis na parang walang nangyari. Patuloy na sinusubukan ni Philip ang iba't ibang ruta ng pagtakas, ngunit ang malamultong figure na iyon ay palaging makakapidyaw sa kanila kaagad. Excuse me. Ang katawan ni Philip ay natabunan ng hangin, at ang kanyang bilis ay tumaas ng ilang beses sa isang sandali habang siya ay lumiko at sumugod sa isa pang daanan. Ang pinakaayaw ko ay ang mga practitioner na tulad mo na marunong lang gumamit ng mga elemento. Ang lalaki ay biglang nagmukhang mabangis at sumugod kay Philip at Hiram na parang kanyan. Kabanata 3356. Nang makitang mapapabilis pa ang takbo ng kabilang partido, muling magbanggaan ang dalawa nang ihagis ni Philip si Hiram mula sa kanyang balikat. Ang isang away ay hindi maiiwasan. Lumingon si Philip, tinakpan ng apoy ang kanyang mga kamao, at sinuntok ang lalaki sa likuran niya. Napaatras si Philip, habang ang kanyang pag-atake ay nagpabagal lamang sa kabilang partido ng ilang hakbang. Naramdaman ang sakit sa kanyang pulso at ang pamamanhid sa kanyang braso, hinaing ni Philip ang matigas na balat ng lalaki. Hindi na niya maitago ang kanyang lakas. Inilabas ni Philip ang Kylom sword at ang shell ng itim na pagong, handang lumaban. Nang makita ang dalawang kayamanan na inilabas ni Philip, nagliwanag ang mga mata ng kabilang partido. Aniya, hindi masama ang mga bagay na iyon. Tatanggapin ko sila. Pagkatapos noon, nagtaas ng kamay ang lalaki at sumugod kay Philip. Itinaas ni Philip ang kanyang kalasag at napigilan ang pag-atake ng lalaki, ang kanyang braso ay namamanhid dahil sa impact. Pagkatapos ng bawat pag-atake ng party, sinubukan ni Philip na itaas ang kanyang espada at laslasin ang kabilang partido ngunit hindi nagtagumpay dahil masyadong mabilis ang kabilang partido. Nang makita na si Philip ay pinigilan ng banal na anak ng Moon Worship Creed, ang mga miyembro ng Credo ay sabay-sabay na sumigaw, ang banal na anak ay hindi magagapi. Ang banal na anak ay hindi magagapi. Masyadong malayo ang dinadala ni Invincible. Bago ang pag-atake ay dumaong sa shell ng pagong, hinawakan ni Philip ang kalasag sa gilid, at ang pag-atake ng lalaki ay dumaong sa manipis na hangin. Saglit na natigilan ang lalaki. Itinaas ni Philip ang kanyang espada at sinaksak ang tadyang ng lalaki. Ang tibak ay tumusok ng mahigpit sa lalaki, at siya ay tumangala kay Philip sa gulat. Ang espada ay tumagos lamang ng 2 o 3 sentimetro, at kahit ang dulo ng espada ay hindi natusok ng lubusan. Lampas ito sa inaasahan ni Philip at ng lalaki. Naisip ni Philip na ang pag-atake na ito ay kailangang malubhang masaktan ang kabilang partido gaano man kaitigas ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, nagulat ang kabilang partido kung paano siya madaling saktan ng isang tao. Ngumisi ang lalaki at sinabing, pagkalipas ng maraming taon, ikaw ang unang taong nanakit sa akin. Tumalon ang lalaki sa gilid at idinagdag, mayroon kang ilang mga kasanayan. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Hindi ako papatay ng hindi kilalang tao. Carter Marsden, nakakunot ang noo ni Philip habang pinagmamasdan ang mga sugat ng lalaki na nagsisimula ng maghilam. Tandaan, ang pangalan ko ay Leroy Feldman. Huwag mong kalimutan ito pagdating mo doon. Habang sinasabi niya iyon, pinagsampa ng lalaki ang lupa gamit ang kanyang paa at itinaas ang kanyang paa bilang sidekick. Mabilis na isinaaktibo ni Philip ang mga patakaran ng espasyo, sinusubukang harangan ang pag-atake bago ito lumapag. Naramdaman ni Leroy ang anomalya sa kanyang binti at gulat na tumingin kay Philip, ngunit hindi siya napigilan ng mga alituntunin ng espasyo gaya ng iniisip ni Philip. Iniluwa ni Philip ang isang subo ng dugo. Ang harang ay nabasag ng sipa na iyon, at ang backlash ay tumama kay Philip sa isang iglap. Bagamat bahagyang nanginginig ang binti ni Leroy, mas malala ang kalagayan ni Philip sa kasalukuyang sitwasyon. Sinumpa ni Philip ang kanyang kapalaran. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang body practitioner na ito sa tuktok ng 8 bituin. Nag-iisip pa rin siya kung paano siya haharapin nang dumating ang susunod na pag-atake. Star Moon Fist. Ang liwanag ng bituin ay natipon sa kanang kamao ni Leroy, kumikinang na parang kulay pilak na liwanag ng buwan. Ang suntok na ito ay nagpa-vibrate sa espasyo habang papalapit ito. Si Philip ay nagmura at umiwas sa gilid, at ang enerhiyang sumabog mula sa suntok na iyon ay nabasag ang mga pader sa isang tabi. Iniisip ni Philip kung kaya ba ng shell ng pagong ang suntok na ito. Nagningning ang bakas ng ahas sa dibdib ni Philip. Isang ahas na may 3 ulo na may pakpak ang lumipad palabas, at kinagat ng 3 ulo si Leroy. Ano? Naramdaman ang paghina ng kanyang lakas, mas naging matalas ang mga mata ni Leroy habang sinasabi niya, Carter, marami kang sorpresa sa akin.
Ito ay tumagal ng halos 5 minuto, at ang lakas ni Leroy ay bumaba mula sa tuktok ng 8 bituin hanggang sa unang yugto ng 8 bituin. Ang isang henyong tulad mo ay dapat mamatay sa aking mga kamay. Bagamat nabawasan na ang lakas ni Leroy, marahas pa rin siya. Husga ni Philip na hindi niya kayang patayin ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito, kaya tinalikuran niya ang ideya na gamitin ang marka ng Chimera. Magpapatuloy siya sa pagpapanggap bilang Carter. Si Philip ay tumalon sa hangin at iniligpit ang balat ng pagong. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at isang bugzo ng hangin ang dumaan sa kuweba. Isang malaking berdeng pormasayon ang lumitaw sa harap ni Philip na may halos 100 espada na mabilis na sumasayaw sa loob. Kabanata 3357. Green Peak Sword Formation. Marahas na binasag ni Philip ang sword formation at inihagis pa ang Kylum sword dito. Si Leroy ay nakatayo sa gitna ng pagbubuo ng espada at nilabanan ang matalim na pag-atake, ngunit ang daang espadang ito ay hindi nag-iwan sa kanya ng puwang para makaiwas. Ang mga berdeng espada na nabuo ng Green Peak Sword Formation ay maaari lamang maghiwa sa kanyang balat habang ang Kylum sword na nakatago sa loob ay patuloy na umaatake sa mga vital point at weak points ni Leroy, kaya ang Kylum sword ay nagawang magdulot ng kaunting pinsala. Nang makita ang dumaraming sugat sa katawan ng banal na anak, sumigaw ang mga tao ng Moon Worship Creed habang sumusugod sila kay Philip. Lahat ay bumalik. May dugong tumutulo mula sa kanyang bibig, inutusan sila ni Leroy, ang laban na ito ay sa pagitan nating dalawa. Huminto sila hindi kalayuan kay Philip. Unti-unting bumagal si Leroy, at halos mapagod si Philip sa pagsuporta sa Green Peak Sword Formation. Ang strength suppression seal na ginawa ng lumilipad na ahas ay biglang kumalat. Natapos ang 5 minuto. Binawi ni Philip ang pagbuo ng espada. Nakatayo doon si Leroy na parang isang lalaking kagapanglang palabas ng impyerno, lahat ay puno ng dugo na may ilang nakanganga na mga sugat sa kanyang katawan kung saan makikita ang kanyang mga buto. Kahit na si Leroy ay nasa masamang kalagayan, si Philip ay napagod din. Naniniwala si Philip na wala sa kanila ang magagawa sa isa pa sa sandaling ito at naghanda na umalis. Iwanan muna natin ito sa ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, tatalikod na sana si Philip at aalisin si Hiram. Imposibleng umalis ka. Napalingon si Philip at may sasabihin sana nang itinaas ni Leroy ang kanyang mga kamay para bumuo ng triangle. Ang matinding silver-white moonlight ay kumikinang ng maliwanag mula sa loob. Ang liwanag ng buwan na ito ay maaaring magpagalit sa mga tao. Gusto ni Philip na samantalahin ang kanyang huling piraso ng katinoan upang ipatawag ang isang pinto sa kalawakan, ngunit sa loob ng singsing sa kalawakan ng bamboo swordsman, ang pinto ng kalawakan ni Philip ay nabasag sa sandaling ito ay lumitaw. Wala kang pagkakataon. Nang makitang walang silbi ang trump card ni Philip, natawa si Leroy. Sa oras na ito, namumula ang mga mata ni Philip, at pinaalalahanan siya ni Hiram, Carter, ipikit mo ang iyong mga mata. Gayunpaman, ang kanyang paalala ay dumating ng huli, at si Philip ay nahulog sa siklab ng galit. Tumalo ng dalawa at nagpalitan ng suntok sa hangin. Nabasag ang kaliwang braso ni Philip, ngunit sumimangot lang ito at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban kay Leroy. Sa kabila nito, hindi siya katugma sa isang body practitioner. Sa lalong madaling panahon, si Philip ay binugbog ng husto ni Leroy na siya ay napuno ng dugo. Ibinagsak ni Leroy si Philip sa lupa at sumigaw, nasaan ang kabangisan mo ngayon? Halos mabali ang lahat ng buto niya, gusto pa rin ni Philip na bumangon at umatake sa kanyang nagngangalit na estado. Humarap si Hiram, hinawakan si Philip, at sumigaw, tumigil ka na sa pakikipaglaban. Hindi na tayo mag-aaway. Gayunpaman, hindi matukoy ni Philip ang kaibigan sa kalaban sa oras na ito. Itinaas niya ang kanyang hindi magandang tingnan na mga kamao at sinuntok ang likod ni Hiram. Ang pag-atake na ito ay hindi nakakapinsala. Napaluha si Hiram at napabulalas, sumuko kami. Sumuko na kami. Dahan daw ang lumakad si Leroy, hinayla si Hiram palayo, at sinabing, paanong sumuko ang isang mandirigma ng ganoon lang. Sa sinabi nito, hinawakan niya ang ulo ni Philip at binuhat. Isang suntok ang damapo sa dibdib ni Philip. Bumaba ang kanyang mga buto, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Parang malapit na siyang mamatay. Gayunpaman, nang ihagis siya ni Leroy sa lupa, tila ba tinakpan ng magma ang balat ni Philip at nagsimulang uminit ang hangin sa paligid. Kabanata 3358. Ang mga sugat sa katawan ni Philip ay sumirit ng puting usok at nawala pagkaraan ng ilang sandali. Kumalabog din ang lumubog niyang dibdib at bumalik sa normal. Ano ito? Nang makita ito, nanginag ang puso ni Leroy, at nagsimula siyang magpanik. Agad niyang sinipa ang ulo ni Philip, ngunit sa pagkakataong ito, kumilos si Philip at itinaas ang kamay para hawakan ang paa ni Leroy.
Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga eyeballs ay naging orange tulad ng araw, na nagpapainit sa puso at kaluluwa ng mga tao. Bitawan mo ako. Nadeform ang paa ni Leroy sa pagkakahawak ni Philip. Gayunpaman, ang pagbabago ni Philip ay malayong matapos. Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki at lumaki, na halos umabot sa tuktok ng yungib na may taas na 40 hanggang 50 metro. Wala pang nakakita ng anumang nakakatakot, at tumakas sila sa lahat ng direksyon. Isang hakbang si Philip at yumanig ang lupa. Halos lahat ng Moon Worship Creed ay namatay sa ilalim ng pag-ataking ito maliban sa 50 gaso clay. Mayroon pa rin silang kaunting katapatan sa credo at inatake si Philip sa kanilang mga individual na galaw. Ikinawi ni Philip ang kanyang kamay at sinampal sila sa dingding na parang sumasampaw sa isang langaw, at hindi alam ang kanilang kinalabasan. Nagpumigla si Leroy sa ilalim ng hawak ni Philip ngunit hindi makawala sa malaking kamay na iyon. Hinawakan siya ni Philip at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, hinampi si Leroy sa isang tumpok ng mincemeat. Sa isang welga, napatay niya ang isang 8-star body practitioner sa kanyang peak. Ito ang makapangyarihang kapangyarihan ng bloodline ni Philip. Ang walang talo na divine wilderness physique. Gayunpaman, hindi napansin ni Philip na isang puting gaso clay mula sa Moon Worship Creed ang nakatakas. Ipinatong ni Hiram ang kanyang mga kamay sa lupa at napabalikwas sa takot na hindi sinasadyang matapakan siya ng higanteng si Philip hanggang mamatay. Nanimbalik muli ang katahimikan sa kuweba, at nasulyapan ni Philip ang likidong bato na natitira pa sa pool. Hinukay ng higante ang layer ng bato na naglalaman ng likidong bato at hinawakan ito na parang umiinom sa isang mangkok. Malakas na dumighay si Philip matapos inumin ang lahat sa isang lagok bago unti-unting lumiit ang kanyang katawan. Hubot-hubad siyang nakahiga sa sahig. Si Philip ay kumikinang ng maliwanag habang binago ng likidong bato ang kanyang katawan. Sa matagal na takot, mabilis na naglabas ng damit si Hiram at tinakpan si Philip. Pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng space ring mula sa mga miyembro ng Moon Worship Creed. Hindi sila maaaring manatili dito ng matagal. Ang malaking kaguluhan ay tiyak na makakaakit ng iba, at mahirap ipaliwanag sa oras na iyon. Inilagay ni Hiram si Philip sa kanyang likuran at tumakbo sa isang daanan na buo pa rin. Hindi nagtagal pagkaalis ng dalawa, ilang grupo ng mga tao ang dumating mula sa ibang mga daanan. Kabilang sa mga ito ang maharlikang pamilya ng White Marsh na iniligtas ni Philip kay Hiram mula kanina. Habang ang lahat ay namangha sa higanteng mga tatak ng kamay sa dingding, nakita ng isang tao ang mga damit ni Leroy na puno ng dugo at tisyo ng tao. Ilang mga tao na may mababang pagpaparaya ay samuka sa lugar. Ang mga damit na ito ay pagmamayari ng banal na anak ng Moon Worship Creed. Ngumisi ang lalaki. Ang kulto ba ang tinutukoy mo? Nagdududang tanong ng isang tao. Huwag kang bastos. Isang lalaki mula sa White Marsh Royal Family na malapit ang samaway. Kabanata 3359. Sa oras na ito, si Ayanna Wisteria ay malungkot na bumagsak sa sahig, at ang mga tao mula sa iba pang mga grupo ay nagbulungan. Ayan, ang babaeng iyon ay ang ikatlong prinsesa ng White Marsh Royal Family. Siya at ang banal na anak ng Moon Worship Creed ay childhood sweethearts. Ikakasal na sila. Ganun ba? Pero bakit ngayon lang may nagsabi na ang Moon Worship Creed ay isang kulto? At ano ang kinalaman nito sa maharlikang pamilya ng White Marsh? Nagpatuloy ang taong iyon, taon-taon, pinipili ng Moon Worship Creed ang mga bagong silang mula sa database ng impormasyon at sinasanay sila. Sa isang tiyak na edad, ang mga batang iyon ay pagsasama-samahin upang patayin ang isa't isa, at ang huling mabubuhay ay magkakaroon ng pagkakataon na maging banal na anak. Anong mga ganid? Sasang-ayon ba ang mga miyembro ng kanilang pamilya sa gayong kalupitan? Umiling ang lalaki at sinabing, ang pumayag ay bibigyan ng kabayaran. Mayroon akong malayong kamag-anak na hindi sumang-ayon na nauwi sa pagkamatay ng mag-asawa habang ang kanilang anak ay kinuha. Pagkatapos noon, umuulan ng mga sumpa sa Moon Worship Creed. Naku, nakakaawa talaga ang mga batang ito na dumaranas ng ganitong paghihirap sa murang edad. Sa hindi kalayuan, ang mga tao ng White Marsh Royal Family ang nag-aalaga sa mga bangkay. Matapos kumalma si Ayanna, iniligpit niya ang mga damit ni Leroy at nagpasya na hilingin sa kanyang ama na hanapin ang pumatay kay Leroy at punitin ito sa pagbalik nito. Ang commander ng maharlikang pamilya ng White Marsh ay isang banal na antas ng pag-iral, at hindi inakala ni Ayanna na may mas malakas na pag-iral sa mundong ito maliban sa siyam na pamilya ng hari. Sa oras na ito, binuhat ni Hiram si Philip at nakakita ng isang hindi pa nabubuksang sekretong silid. Nagtago sila sa loob. Nang makahinga ng maluwag si Hiram, bumulaga sa kanya ang boses ng isang matandang katabi. Ito ay walang iba kundi ang bamboo swordsman, na hinaplos ang kanyang balbas at sinabing, mukhang nakatagpo ka ng ilang panganib.
Nakita ni Hiram ang natitirang kaluluwa ng bamboo swordsman kanina sa iba pang mga lihim na silid at agad siyang nakilala. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, ang iyong biglaang hitsura ay halos matakot sa akin. Humalaklak ang bamboo swordsman at sinabing, bago ako umalis, nag-iwan ako ng 9 na natitirang kaluluwa sa mundong ito. Ang swerte mo at nakita mo ako minsan. Ang bamboo swordsman ay humakbang pasulong, tiningnan ang kalagayan ni Philip, at sinabing, ang batang ito ay may pambihirang swerte, siguradong lalago siya ng husto pagkatapos ng gayong pagsubok. Nakipag-chat si Hiram sa bamboo swordsman bago nagpahinga, hinihintay na magising si Philip. Makalipas ang halos kalahating araw, tuluyang nawala ang ningning sa katawan ni Philip. Ang kanyang katawan ay parang puting jade, at ang kanyang balat ay malinaw na kristal. Nagtatakang sabi ni Hiram, wow! Uminom pa sana ako ng stone fluid kung nalaman ko kanina. Nagising si Philip pagkatapos ng ilang beses na pagkibot ng kanyang mga talukap. Tinanong siya ni Hiram kung naaalala niya ang nangyari. Sinabi ni Philip na naalala lang niya ang nangyari pagkatapos niyang magmukmak dahil sa liwanag ng buwan. Inilarawan ni Hiram ang mga pangyayari ng detalyado, at nadama ni Philip ang matagal na takot. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng kanyang bloodline, malamang ay patay na siya ngayon. Pagkatapos, inilabas ni Hiram ang lahat ng space ring na nakolekta niya kanina at binigay sila kay Philip. Ito ang mga bagay na nakuha mo sa bisa ng iyong lakas. Hindi ko kukunin ang alinman dito. Ngumiti si Philip at umiling. Matapos masira ang paghihigpit ng ilang space ring at kumuha ng ilang item, ibinigay niya ang lahat ng space ring kay Hiram. Ang mga bagay na ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa akin. Kunin mo na lang sila. Ang ilang mga bagay na kinuha ni Philip ay ang sekretong manual sa pagsasanay sa katawan ni Leroy, ang 9 lunar technique, isang maskara ng balat ng tao na maaaring magbago ng iba't ibang anyo sa singsing ng espasyo ng isang miyembro ng pulang gaso clay, isang tumpok ng mga mahalagang metal, at ilang mga tagapagbalita na kabilang sa maharlikang pamilya ng White Marsh. Ang mga bagay na ito ay sapat na upang suportahan ang pagsasanay ng isang maliit na paksayon. Nagpasalamat si Hiram, hindi ko malilimutan ang iyong kabaitan at kabutihang loob. Matapos suriin ang kanyang katawan para masigurado kung ayos lang siya, tinawag ng dalawa ang bamboo swordsman. Hiniling sa amin ni Bamboo Shoot na dalhan ka ng mensahe. Gusto niyang malaman kung bakit matagal mo na siyang tinatanggihan. Nagulat si Bamboo Swordsman. Hindi niya inaasahang maririnig ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nakahanap siya ng mauupuan at sinabing, sa labanang iyon, dahil sa kawalan ko ng kakayahan kaya muntik nang masira ang Bamboo Shoot. Nagkatinginan ang dalawa na nagtataka. Kabanata 3360. Humalaklak si Philip at sinabi sa bamboo swordsman, oo naman, parang master, parang sword spirit. Iniisip ni Bamboo Shoot na hindi siya sapat, habang pareho kayo ng iniisip. Bilang isang practitioner ng espada, dapat kang magkaroon ng buong tiwala sa iyong sarili. Kung hindi, paano ka makakahawak ng espada? Akala ng Bamboo Shoot ay umalis ka nang walang natitira sa iyong kaluluwa. Tuwang-tuwa siya nang mabalitaan niyang nakita ka namin, dagdag ni Hiram. Tinapik ng bamboo swordsman ang mga balikat ng dalawa at nakangiting sinabi, natanggap ko na ang kanyang taos-pusong mga salita. Salamat sa inyong dalawa. Pagkatapos na magsara ang lugar na ito, babalik ako sa bahay na batong iyon at maninirahan doon ng payapa. Matagal na akong hindi nakakainom ng ganoong tsaa. Pagkatapos noon, ang bamboo swordsman ay tumingin ng maluwag na parang nakaupo na sa mesa sa bahay na bato, umiinom ng tsaang gawa ng Bamboo Shoot. Tanong ni Philip, nagtataka ako kung paano tayo makakalabas. Napakakomplikado ng mga talatang ito. Huwag kang mag-alala. Ang lugar na ito ay bukas lamang sa loob ng 5 araw. Kapag natapos na ang oras, itatapon ko ang lahat ng nabubuhay pa sa pasukan na iyong pinasukan. Kung gayon, mayroon pa silang higit sa 1 araw na natitira. Nang malapit nang magpaalam si Philip sa bamboo swordsman at magpatuloy sa paglalakad sa kailaliman, tumayo ang eskrimador at pinigilan siya. Hindi mo kailangang magtrabaho ng husto. Napakalapit na namin sa pasukan, at na-explore mo ng lubusan ang lugar na ito. Kung lalayo ka pa, babalik ka lang sa parehong paraan. May ngiti sa kanyang mukha, nagpatuloy ang eskrimador, dito ka na lang sa tabi ko, at bibigyan kita ng bawat isa ng regalo. Ano sa tingin mo? Ang eskrimador na ito ay karaniwang kumilos bilang isang matigas na tao, ngunit siya ngayon ay kumikilos tulad ng isang lantang matanda. Hindi niya kasalanan. Mangyayari ito sa sinuman kung mananatili sila sa isang lugar nang walang kasama. Masayang sumang-ayon ang dalawa. Inilabas ni Philip ang espadang may ulo ng dragon na nakuha niya sa test tablet at iniabot sa bamboo swordsman. Ang eskrimador ay bumulalas, malamang na napakatalino mo upang makuha ito. Sunod na sinabi ng bamboo swordsman kay Philip ang pinagmula ng espada.
Ang espadang ito ay halos pumalit sa posisyon ni Bamboo Shoot at maaari ding ituring na kasamang espada ng Bamboo Swordsman. Ang totoo, ang espadang ito ay walang gaanong magagawa sa mga kamay ni Philip, kaya't niregalo ito ni Philip kay Hiram kung sang-ayon ang espada o hindi. Malapit nang matapos ang isang araw, at same time na sinabi ng eskrimador kay Philip, isa ka sa mga pinakapambihirang talento na nakita ko mula nang maglakbay ako sa mundo. Hindi na ako magsasabi ng marami, pero kung maaari, sana ma-stand out ka sa critical moment. Alam na alam ni Philip kung ano ang ibig niyang sabihin sa critical na sandali, kaya tumango siya ng husto. Pagkatapos nito, naglabas ng 3 bagay ang eskrimador na bambo at iniharap sa kanilang dalawa, isang maikling balabal, isang espada, at isang pamamaraan ng espada. 2 bagay ang iniabot kay Philip habang ipinaliwanag niya, ito ang paborito kong night outfit noon. Hindi lang maganda ang hitsura nito, ngunit maaari rin itong harangan ang pagtuklas ng ibang tao. Nakuha ko ang espadang ito sa isang kilalang tao. Pamilya ng mga panday na maaari mong gamitin bilang token. Kung kailangan mo ng anumang kagamitan, maaari kang pumunta sa unang kontinente at hanapin ang Divine Guild. Ang libro ng sword technique ay ibinigay kay Hiram habang sinabi niya, bagaman likas kang matalino, mayroon kang mga ordinaryong talento. Hanggat maaari kang maglagay ng ilang pagsisikap sa pag-aaral ng discarding ito, kahit na ang isang tanga ay makakamit ang isang bagay. Salamat, Ginoo. Buong pasasalamat na tinanggap ni Hiram ang aklat. Kabanata 3361. Halos sabay-sabay na lumabas sa dingding ng kwartong ito ang isang light portal na katulad ng nakita nila noong pumili sila ng daanan noon. Nagpaalam ang dalawa sa Bamboo Swordsman at lumabas sa portal. Kailangan kong bumalik at hanapin din ang Bamboo Shoot. Pagkatapos sabihin niyon, ang Bamboo Swordsman ay naging tipak ng puting usok at lumutang palabas. Ito ang parehong malaking daanan na pinasok nila noon, at hindi mabilang na mga light portal ang bumukas o nagsara sa likod nila. Sinabi ni Philip kay Hiram, Hiram, aalis na ako. Nagmamadali ka ba? Tanong ni Hiram. Oo, mas mabuting umiwas sa hindi kailangang gulo. Sana makita kita ulit. Habang unti-unting nawala si Philip sa kanyang paningin, bumulong si Hiram, nakalimutan kong makipagpalitan ng mga numero kay Carter. Nang makitang mas maraming tao ang lumalabas sa mga portal, si Hiram ay nagmamadaling bumalik sa kampo. Ang lahat ng nakaligtas na tao ay lumabas mula sa mga portal, at ang mga tao mula sa sinaunang Dragon Royal Family ay sumugod upang tipunin ang karamihan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng screening, nalaman nilang nawala sina Philip at Hardy Shell, kaya nagsimula silang tanungin ang lahat. Matapos malaman ang mga detalye ng bagay na iyon, umiling ang matataas na echelon ng sinaunang Dragon Royal Family na nagpadala kay Hardy upang dakpin si Philip at sinabing, natatakot ako na si Hardy ay pinatay ni Philip. Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala na mamamatay ang sikat na Hardy Shell sa kamay ng hindi kilalang Philip Clark. Sa oras na ito, si Claire Sonnet mula sa Montana Alliance ay nagising, at ang kalagayan ni Carter ay mukhang maayos din. Natahimik ang ibang miyembro ng Montana Alliance. Alam ng lahat na umalis si Philip para hindi mailabas ng sinaunang Dragon Royal Family ang kanilang galit sa alyansa. Elder Whitmore, sa tingin mo ba ay babalik siya? Sabi ni Claire na nakayuko. Sigurado akong babalik siya balang araw. Tumingin si Elder Whitmore sa malayo at nag-isip na sinabi. Hindi kalayuan sa sinaunang Dragon Royal Family, ang mga tao sa White Marsh Royal Family ay pinag-uusapan din ng tungkol sa isang tao, si Carter Marsden. Ito pala na ang White Crescent member ng Moon Worship Creed na nagkataon na tumakas ay nagsabi sa White Marsh Royal Family tungkol sa nangyari. Galit na galit si Ayanna kaya napakunot ang kanyang mga mata at kilay. Siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin ng walang poise ng isang maharlikang prinsesa. Hindi lamang inagaw ni Carter ang Hirampine, ang walking dictionary ng sinaunang paksayo ng dragon, na nahuli nila pagkatapos ng matinding kahirapan ngunit pinatay din ang kasintahang Ayanna, ang Holy Son Leroy Feldman ng Moon Worship Creed. Sa kabilang panig, isang grupo ng mga random na tao ang nagtipon-tipon sa paligid upang magtsismisan tungkol sa ipinagbabawal na lugar. Si Carter Marsden ay nakasakit ng 2 pangunahing puwersa sa loob ng teritoryo ng maharlikang pamilya ng White Marsh ng sabay-sabay. Natatakot ako na hindi siya mabubuhay ng matagal. Hindi rin makakaligtas si Philip Clark ng napakatagal. Oo, sumasang-ayon ako. Si Carter, na nanghihina pa, ay malabong narinig na may nagsasalita tungkol sa kanya. Walang pakialam niyang sinabi, siguro naiinggit sila sa kagwapuhan ko. Dahil ang pangkat ng White Marsh ay may kaunting salungatan sa pangkat ng sinaunang dragon sa pagkakataong ito, mabilis silang bumalik pagkatapos ng maikling pahinga ng walang karagdagang pagkaantala. Sa oras na ito, nakapasok na si Philip sa teritoryo ng maharlikang pamilya ng White Marsh. Wala siyang ibang pagpipilian.
Pagkatapos ng insidenteng ito, tiyak na susundan siya ng sinaunang Dragon Royal Family, kaya ang unang hakbang lang ang magagawa niya. Kailangan kong maghanap ng mapa, bulong ni Philip sa kanyang paghinga. Ang teritoryo ng White Marsh Royal Family ay hindi gaanong naiiba sa teritoryo ng sinaunang Dragon Royal Family. Ang ilang ay isang walang katapusang kagubatan habang ang lungsod ay isang malawak na hayop na asero, ngunit ang White Marsh Royal Family ay gumawa ng mga espiritong hayop at demonyo na sagana, habang ang sinaunang Dragon Royal Family ay gumawa ng mga espesyal na gamot at pagkaing dagat. Mabilis na tinahak ni Philip ang isang transcontinental highway habang dumaraan ang ilang malalaking truck na may dalang mga kalakal. Dahil sa mga isyu sa enerhiya at kuryente, mas matalino at mas matipid na pagpipilian pa rin na hayaang tumakbo ang mga mabibigat na sasakyan sa lupa. Ang araw ay unti-unting sumikat sa itaas, at si Philip ay lumipat palapit sa lungsod na nakita niya ngayon. Sumakay siya sa isang truck at pumuslit sa kailaliman ng lungsod. Ang kasalukuyang communicator ni Philip ay mula pa rin sa sinaunang Dragon Royal Family, kaya kailangan niyang kumuha ng communicator mula rito sa lalong madaling panahon. Huminto siya sa isang naghihintay na taxi at sinabing, dalhin mo ako sa pinakamasamang lugar dito. Kabanata 3362. Nagtataka namang tumingin kay Philip ang driver ng taxi ngunit hindi ito umimik. Agad niyang pinaandar ang hovercab at pinaharurot ito sa ere. Si Philip, na nakaupo sa likurang hilera, ay kinuha ang kanyang tagapagbalita at nagpadala ng mensahe kina Emily, Iris, at Leopard, na sinasabi sa kanila na siya ay umalis sa teritoryo ng sinaunang dragon at umaasa na muli silang magkikita sa hinaharap. Wala siyang ideya kung matatanggap nila ang mensaheng ito. Matapos ipadala ang mensaheng ito, pinasara ni Philip ang communicator at inihagis ito sa space ring. Pasulyap-sulyap sa matataas na metal na gusali sa labas ng bintana, gayon din ang mga neon signboard na hindi masyadong maliwanag sa liwanag ng araw, na pabuntong hininga si Philip. Kung naging maayos ang paglalakbay na ito, marahil ay makikita niya silang muli bago magbukas ang susunod na Stargate, ngunit kung hindi sapat ang oras, maaari itong ituring na huling palm. Huminto ang taxi sa isang lumang bayan sa timog silangan ng lungsod. Ang pamasahe ay $130 star dollars. Kinuha ni Philip ang isang communicator na nakuha niya mula sa isang miyembro ng Moon Worship Creed kanina at inilipat ang pera. Sa kabutihang palad, ang mga tagapagbalita ng mga taong iyon ay medyo mababa ang antas na halos walang anumang sistema ng seguridad, at ang data ay hindi automatikong masisira pagkatapos ng kamatayan ng may-ari. Samantala, ang communicator ni Leroy ay naging isang tumpok ng scrap metal. Hindi niya alam kung bukas ang mga bar sa tanghali. Binuksan ni Philip ang pinto at pumasok sa isang lumang bar. Hindi kami bukas para sa negosyo sa oras ng pagsasara. Please come back later, isang payat na bartender ang nagpupuna sa counter. Hindi ako nandito para uminom. Hindi sigurado si Philip. Ang lugar na ito ay mukhang isang regular na bar mula sa lahat ng mga anggulo, kaya maaari lamang siyang kumuha ng sugal. Iniwasan niya ang paglilinis ng robot at naglakad papunta sa bar counter. Idiniin niya ang kanyang sombrero at sinabi sa mahinang boses, gusto kong makakuha ng communicator. Mahinahong sinabi ng bartender, Sir, ito ay isang regular na bar. Gayunpaman, nang marinig ng bartender ang mga salita ni Philip ngayon, ang kanyang mga kamay ay malinaw na nakapos, at nahuli ni Philip ang detalyeng ito. Ano ang tungkol dito? May ngiti sa kanyang mukha, kinuha ni Philip ang isang piraso ng mithril na kasing laki ng kamao at nagpatuloy sa pagsasalita sa mahinang boses. Mula nang nasa negosyo ng napakatagal, ang bartender ay hindi pa nakakita ng sinuman na nakipagkalakala ng mahahalagang metal. Maghintay ng 1 minuto. Tatawagan ko si boss. Pinindot ng bartender ang isang button sa ilalim ng bar counter. Hindi nagtagal, isang matangkad at matipunong lalaki ang lumabas sa elevator at mabangis na sinabi sa bartender, ano ang madalien? Boss, may customer tayo. Napansin ng matangkad na lalaki ang misteryosong lalaking ito na may hood na nakaupo sa bar ng walang sabi-sabi. Lumapit siya at nagtanong, ano ang gusto mong bilhin, Ginoo? Nakatagilid na tumingin si Philip sa lalaking ito na may chubby na mukha at sinabing, gusto ko ng communicator na nakarecord ang data ko. Pagkasabi noon ay tinapik niya ang kapirasong mithril na tahimik na nakaupo sa counter. Ang mithril na ganito ang laki ay hindi bababa sa 2 kilo at nagkakahalaga ng hindi bababa sa $250,000 star dollars. Ang pagkuha ng bagong communicator ay nagkakahalaga lamang ng 10,000 star dollars. Ngumisi ang lalaki at sinabi, pakiusap, sumama ka sa akin, Ginoo. Kabanata 3363. Dinala ng lalaki si Philip sa elevator, pinindot niya ang ilang mga pindutan, at ang elevator ay pumunta sa basement sa ikalawang palapag na hindi nakadisplay.
Ang lugar na ito ay parang isang maliit na pabrika ng pagproseso. Dinala ng amo si Philip sa pinakamalalim na bahagi at sinabi sa isang lalaking payat na nakasuot ng salamin, gawin mo siyang communicator. Hinalungkat ng lalaki ang drawer, nakakita ng communicator na mukhang bago, at sinabi kay Philip, punan ang iyong impormasyon. Humakbang pasulong si Philip at saglit na inilagay ang kanyang data nang hindi masyadong nagtatago. Matapos may pasok ang impormasyon, pumasok ang lalaki sa database ng impormasyon at inilagay ang impormasyon ni Philip dito. Tapos na, ibinigay ng lalaki ang communicator kay Philip. Hindi sinubukan ng amo na panatilihin si Philip ngunit nais niyang makipagpalitan ng mga numero ng communicator kay Philip na tinanggihan niya. Sinabi niya, kung kailangan mo ng anumang bagay sa hinaharap, maaari kang pumunta sa akin muli. Tumango si Philip at umalis. Siya ay dumaan lamang sa teritoryong ito ng White Marsh na kailangan niyang madaanan kung gusto niyang pumunta sa unang kontinente. Ang isang tagapagbalita ay gagawing mas madali ang mga bagay. Ngayon, kailangan niyang kumuha ng paraan ng transportasyon. Natagpuan ni Philip ang isang malayong eskinita at inilipat ang lahat ng pera mula sa ilang mga tagapagbalita sa kanya. Sa pagtingin sa maliit na 8-digit na numero sa kanyang communicator, ngumiti si Philip at sinabing, maaari kong bilhin ang high-end na kotse na binanggit ni Carter ngayon. 2:00 na ng hapon. Nakahanap ng kainan si Philip at nag-order ng 2 pinggan para punuin ang kanyang tiyan. Hindi sinasadya, narinig niya ang isang mahinang boses sa katabing mesa na nagsasabing, sarado na ang ipinagbabawal na lugar, at patay na rin ang banal na anak ng Moon Worship Creed, kaya kailan ba mahuhulog ang Moon Worship Creed? Bantayan mo ang iyong mga salita. Masisiraan ka ng ulo kung hindi ka mag-iingat. Matino pa ang isang lalaki at tinulungan ang lasing na lumabas. Ano ang pinagmula ng Moon Worship Creed? Naisip ni Philip ang makapangyarihang Leroy at ang 9 lunar technique na nakuha niya mula sa kanya. Sa oras na ito, isang kulay pilak na kulay abo na guhit na pusa ang tumalon sa kondongan ni Philip. Maliban sa hindi pangkaraniwang mahabang buntot nito at isang umbok sa tuktok ng ulo nito, hindi gaanong naiiba ang pusa sa ibang mga pusa sa Earth. Ang pusa ay tumalikod at hadhad laban kay Philip na may hitsura ng kasiyahan. Natuwa si Philip at napakamot sa ulo. Tumalon ang pusa sa mesa at gustong kainin ang isda na nakita nito. Nini, tumakbo ang isang batang babae na nakadilaw na damit. Nang makita ang pusa sa kondongan ni Philip, mabilis niyang inalis ang pusa at humingi ng paumanhin, I'm very sorry for my makulit na pusa. Patawarin mo kami. Pagkatapos nito, tumakbo ang maliit na batang babae at nakalimutan ito ni Philip. Hindi nagtagal, ang batang babae ay naglakad pabalik kay Philip na may dalang isang mangkok ng sopas. Sir, ito po ang secret medicine soup ng pamilya ko. Mangyaring kunin ito bilang aking paghingi ng tawad. Pagkasabi noon ay sinulyapan niya ang abalang may-ari ng restaurant at ang asawa nito. Dapat anak ng may-ari ng restaurant ang babaeng ito. Sabi ni Philip, tatanggapin ko ang kabaitan mo. Pwede ba kitang tanungin tungkol sa Moon Worship Creed? Nagbago ang mukha ng dalaga, at tahimik siyang tumakbo. Kumunat ang noo ni Philip. Sobrang nakakatakot ba ang Moon Worship Creed? Maya-maya, lumapit ang amo at humihingi ng tawad, kanina lang over the top ang reaksyon ng anak ko. Pasensya na po sir. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sir, dapat nasa labas ka ng bayan at wala kang masyadong alam tungkol sa Moon Worship Creed. Umupo ang amo sa isang stool at maingat na pinagmasdan kung may sino mang kaina hinala sa paligid. Ang Moon Worship Creed ay isang pag-iral na maaaring patahimikin ang karamihan. Kumikilos ba sila ng walang konsensya? Medyo natarante si Philip. Sa mapayapa at maunlad na mundong ito, bakit ang Moon Worship Creed ay maglalakas loob na kumilos? Noong unang itinatag ang Moon Worship Creed, hindi ito ganito. Noon, nag-aagawan ng mga tao para maipasok ang kanilang mga anak sa Moon Worship Creed. Mga 10 taon na ang nakararaan, lumitaw ang isang babae. Out of the blue at itinatag ang Moon Worship Creed. Kabanata 3364. Sa di malamang dahilan, tuwing may narinig si Philip na biglang sumulpot na babae, naiisip niya ang kanyang ina. Nang magpapatuloy na sana ang lalaki, tinawag siya ng kanyang misis sa kusina. Ngumiti ang lalaki ng paumanhin at sinabing, I'm sorry. Kung talagang gusto mong malaman ang tungkol sa Moon Worship Creed, maaari ka ring pumunta sa kabisera upang tingnan. Umalis ang lalaki pagkatapos noon. Bumili si Philip ng isang elektron-ikong mapa sa isang tindahan. Sinabi ng manager ng tindahan na ito ang pinakadetalyadong mapa ng White Marsh, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Philip. Binuksan niya ang mapa at pinag-aralan ito. Ang kabisera ng ika-8 kontinente ay patungo kay Philip, kaya't maaari niyang puntahan at tuklasin ang lugar na iyon. Nalaman ni Philip mula sa isang billboard na may ibinebentang bagong uri ng hover car, kaya tumungo siya roon.
Napakaluwag ng showroom ng kotse na ito na may tatlong modelong nakaparada sa malaking espasyo, isang naka-streamline na 2-seater na sports car, isang 4-seater na sedan, at isang maluwag na MPV. May appointment po ba kayo, sir? Isang masigasig na sales lady ang humakbang at tinanong si Philip habang papasok siya. Mukhang maganda ang kotseng iyon. Tingnan ko. Itinuro ni Philip ang 2-seater na sports car. Ang sarap mo, sir. Ito ang pinakabagong produkto ng pananaliksik mula sa amin at sa aming kasosyo sa negosyo. Ang naka-streamline na katawan ay nagpapabilis sa paglipad. Dapat ay bagong dating ang babaeng ito at nagkwento tungkol sa features ng sasakyan na parang nagre-recite from memory. May promosyon ngayon ang aming tindahan. Ang kotse na may pinakamataas na specs ay nagkakahalaga lamang ng $9.8 million pagkatapos ng diskwento, habang ang pinakamababang specs ay nagkakahalaga ng $5.3 million. Kukunin ko ito, ang pinakamataas na specs. Bago pa matapos magsalita ang babae tungkol sa promosyon, pinutol na ni Philip ang paghabol. Nagulat ang babae. Nais lamang niyang makahanap ng isang tao upang subukan ang kanyang kakayahan sa wika, ngunit hindi niya inaasahan na may direktang bumili ng kotse. Oo, sir. This way? Please? Magalang na nagsalita ang babae kay Philip na may hindi mapigil ang ngiti sa kanyang mukha. May stock ba ang pilak? Tanong ni Philip. Sir, nasa likod po namin ang pabrika. Maaari mong ipaalam sa amin ang anumang naka-customize na configuration na gusto mo. Dapat ay napakabilis kung walang ibang mga kagyat na utos. Wala akong kailangang baguhin. Gagawin ng pilak. Inilipat ni Philip ang star dollars at pumirma ng kontrata. Dahil nag-iisa si Philip sa biyaheng ito, maaaring mas mabilis ang takbo ng sports car na ito. Tulad ng para sa kulay, ang hitsura ay mahalaga din. Dinala siya ng babae sa loob ng VIP lounge para maghintay, at sinamahan siya nito, naghahain ng mga inumin at merienda. Sinulyapan ni Philip ang babae, napansin na ang kanyang hindi sanay na pampaganda ay nagpapahina sa kanyang magagandang katangian. Kinawian siya ni Philip at idinagdag, hindi naman kailangang masyadong mabigat ang makeup mo. Pagkaalis ng babae, nilabas ni Philip ang 9 lunar technique at binaliktad ito. Ito ay hindi eksaktong pamamaraan ng pagsasanay sa katawan. Ang aklat ay nahahati sa 9 na seksyon, na may diin sa panloob na umaakma sa panlabas at panlabas na nagpoprotekta sa panloob. Sa huli, parehong panloob at panlabas ay hindi masisira, at lahat ng mga base ay magmumula sa panloob na lakas ng isang tao. Iniisip niya kung ang iba't ibang panloob na lakas ay maaaring magsanay ng pamamaraang ito. Ipinikit ni Philip ang kanyang mga mata at sinubukang pasiglahin ang kanyang lakas ayon sa paglalarawan sa unang seksyon. Nag-intertwined ang energy ng 5 elemento bago maglaho. Tila hindi niya masanay ang pamamaraang ito ng pagsasanay sa katawan. Gusto talaga ni Philip na makakuha ng libro tungkol sa body training na nababagay sa kanya, na siyang pagkukulang niya. Sana, may makuha siya sa daan. Napabuntong hininga si Philip. Kabanata 3365. Ang bilis ng produksyon ng pabrika ng kotse na ito ay talagang mabilis. Matapos maghintay ng halos 1 oras, kumatok ang babae sa pinto, pumasok, at sinabi kay Philip na maaari niyang kunin ang kotse. Ang isang kotse na tila isang espiritong hayop sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tahimik na lumutang sa lupa. Binuksan ni Philip ang pinto at naupo. Oo naman, nakuha niya ang binayaran niya. Ito ay nadama na mas komportable kaysa sa isa mula sa Montana Alliance dati. Ang kotse na ito ay may autopilot mode, kaya hindi na kailangan ng lisensya sa pagmamaneho. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip ni Philip ang mga pangkalahatang pag-andar at lumipad pagkatapos itakda ang autopilot. Dahil nabanggit na ni Carter kanina na lahat ng magagandang sasakyan ay may naka-install na artificial intelligence, sinubukan ito ni Philip ng kakaiba. Isang kaakit-akit na babae na kamukha ng sekretarya ng amo ang lumabas sa passenger seat. Paano kita matutulungan? Ang projection posed seductively. Philip shook kanyang ulo at dismiss ito. Hindi nakakagulat na binigyang diin ni Carter ang function na ito. Halos hindi ito mapaglabanan ng karamihan sa mga tao, hindi pa banggitin na ang mga gawi at hitsura nito sa pagsasalita ay maaaring baguhin sa kalooban. Mas mabuti ang katahimikan. Pumikit si Philip sa pagsasanay. Ang kotse na ito ay sapat na mabilis, tumatawid sa 2 lungsod sa magdamag. Gayunpaman, madaling araw, huminto ang kotse sa ilang dahil sa kakulangan ng enerhiya. Hindi alam ang pinagmumula ng enerhiya ng sasakyan, at ubiling inilagay ito ni Philip sa space ring. Ang kotseng ito na nagkakahalaga ng 10 milyong star dollar ay naging isang tumpok ng scrap metal sa isang iglap. Tumingin si Philip sa mapa. Hindi ito kalayuan sa kasunod na lungsod, kaya't lumipad siya sa gubat. Sa pagdaan niya sa isang latian, narinig niya ang ilang taong nag-aaway sa harapan. Matalas ang mga tainga nila.
Nang marinig ang paggalaw mula sa gilid ni Philip, sumigaw sila, sino nandoon? Dahil walang paraan para makapagtago, lumabas si Philip sa kakahuyan at sinabing, dumaan lang ako. Mayroong 7 tao sa paligid, na may 2 na lumalaban sa mga pag-atake ng 5 tao. Hindi ako naniniwala sa iyo. Isang matipunong lalaki ang nagpaputok kay Philip. Iniwasan ni Philip ang mga bala, humakbang patagilid sa lalaking nagpaputok sa kanya at nagkapira-piraso ang baril. Sinabi ko sa iyo na dumaan ako, ngunit ayaw mong maniwala. Inilibot ni Philip ang mga mata sa kanila. Hero, iligtas mo kami. Isang lalaki at isang babae ang target ng pag-atake. Ang babae ay nakikipaglaban sa 2 tao, habang ang lalaki ay halos hindi makayanan ang mga pag-atake ng iba pang 3. Kahit anong tingin ni Philip, parang inaatake ng masasamang tao ang mabubuting tao. Babatukan na sana sila ni Philip nang malamig na sinabi ng pinakamaikling lalaki sa team, huwag kang makialam sa ating misyon. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang metal square box mula sa kanyang space ring. Ang metal na kahon ay patuloy na nagbabago ng mga hugis at nakakabit sa lalaki. Oh, tumangkad ka. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Philip ang gayong kagamitan, at hinampis niya ito. Ang welga na ito ay hindi nagdulot ng malaking pinsala sa lalaking nasa armor. Ang epekto ay hinihigop ng metal sa armor. Lahat ng practitioner ay basura. Nakangiting sabi ng lalaki, at patuloy na lumalabas ang mga barrels ng artillery sa armor. Napangiti si Philip. Nagamit lang ng hampas na iyon ang 20% ng kanyang lakas. Matapos iwasan ang lahat ng pag-atake, muling hinampes ni Philip ang ulo ng baluti. Basura ang armor mo. Habang nagsasalita siya, ang ulo ng baluti ay napunit sa paghampas ni Philip. Dumaloy ang dugo na may halong tisyo ng utak mula sa mga bitek ng mecha. Nang makita ito, ang iba pang 4 na binugbog ay nag-aagawan. Ligtas na tayo. Salamat sa iyong tulong, matapang na mandirigma. My name is Roscoe Gladwin, and she's Brianna Jet, humakbang ang binata at sinabi. Tatapusin na sana ni Philip ang kanyang kagandahang loob nang masulyapan niya ang logo ng Crescent Moon sa damit ng dalaga, na kabilang sa Moon Worship Creed. Kabanata 3366. Biglang humakbang si Philip at lumapit sa dalaga. Itinuro niya ang logo sa dibdib nito at same time na nagtanong, ano iyon? Nang makita ang masungit na kilos ni Philip, gusto siyang hilahin ng binata, ngunit hindi natinag si Philip, seryoso pa ring nakatingin kay Brianna. Itinaas ng batang babae ang kanyang ulo ng may determinasyon at sinabi kay Philip, ako ay isang banal na dalaga ng Moon Worship Creed. Hindi ito matanggap ni Philip sa ilang sandali. Ang Moon Worship Creed ay kilalang kilala bilang isang masamang kulto, ngunit tinulungan lang niya ang isang banal na dalaga ng Moon Worship Creed upang maalis ang kanyang mga kaaway. Nang makita ang pagbabago sa mukha ni Philip, mabilis na ipinaliwanag ni Roscoe, mabait na bata si Brianna. Siya at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay umaasa lamang sa isa't isa. Napilitan siyang makibahagi sa pagpatay, at ginawa niya ang lahat upang mabuhay. Anong masama doon? Naguguluhang sabi ng lalaki. Napabuntong hininga si Philip at sinabi sa batang babae, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Magsasalita na sana ang binata para sa kanya nang hilahin siya ni Philip at malamig na sinabi, gusto kong marinig ito mula sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Brianna bago siya nag-atubiling magsalita, napili ako, at sinanay nila ako. Sa huli, nag-away kami at nakaligtas ako, kaya naging banal akong dalaga. Sandaling nag-isip ang dalaga at malakas na sinabing may luha sa kanyang mga mata, nangako silang aalagaan silang mabuti ng aking kapatid. Ano man ang katotohanan ng mga salita ng batang babae, si Philip ay nabigla sa mga pamamaraan ng Moon Worship Creed. Ang batang babae na ito ay 11 o 12 taong gulang lamang at maaaring ituring na isang henyo sa kanyang 5-star na talento. Ang kanyang pagganap sa naunang laban ay parang isang bihasang sundalo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Philip, ilan ang mga banal na anak na lalaki at mga banal na dalaga sa Moon Worship Creed? Sumagot si Roscoe, mayroong 34 na lungsod sa ilalim ng maharlikang pamilya ng White Marsh, at bawat lungsod ay may 2 pares ng mga banal na anak na lalaki at mga banal na dalaga. Ang binata ay patuloy na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, kung ang naunang banal na anak o banal na dalaga ay pinatay, ang Moon Worship Creed ay pipili ng mga bata sa susunod na lungsod upang magayos sa susunod na batch. Nagdadalamati si Philip. Ang kredong ito ay lumaganap sa buong 8 kontinente, kaya hindi dapat maliitin ang kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, bakit papahintulutan ng maharlikang pamilya ng White Marsh ang pagkakaroon ng gayong higanting masamang paksayon? Ano ang relasyon mo sa kanya? Tanong ni Philip sa kabataan. Kababata ko siya. Napatingin si Roscoe kay Brianna.
Nang makita ang pagdududa ni Philip, ipinaliwanag ni Roscoe, ako ay 14 na taong gulang, at si Brianna ay 13 taong gulang. Si Roscoe ay tila mula sa isang may kaya na pamilya, at ang kanyang pisikal na fitness ay hindi masama. Maliban sa kanyang kabataang hitsura, hindi halata na siya ay bata pa. Sa kabilang banda, matingkad ang kutis ni Brianna, singkit ang kanyang figure, at mukhang malnourished. Bakit kayong dalawa lang? Pinindot ni Philip. Sumakay kami ng intercity bus, ngunit 5 tao sa bus na iyon ang nagtangkang huminto at patayin si Brianna. Iniwan tayo ng bus dito at umalis, at pagkatapos ay sumama ka. Walang lusot sa kwento niya. Tere na. Tumayo si Philip at naglakad patungo sa lungsod, ngunit bigla siyang huminto sa kanyang mga hakbang. Tanungin kita, ano ang pinagmumula ng enerhiya ng isang hover na kotse? Kabanata 3367. Nagulat si Roscoe kay Philip, nagulat na hindi niya alam ang ganoong karaniwang kaalaman. Aniya, energy stone? Siyempre. Sa pangkalahatan, karamihan sa mga kotse ay magkakaroon ng energy stone inlay sa console. Wala pang energy stone si Philip. Binalak niyang pumunta sa lungsod at alamin kasama ang 2 bata kung ano nga ba ang tungkol sa moon worship creed na ito. Sabayan mo ako. Sa sinabi nito, nauna na si Philip. Nagkatinginan ng bata at ang babae at halos hindi nakasabay sa bilis ni Philip. Biglang may ilang higanteng gagamba na hamarang sa kanilang dinadaanan. Tiyak na naakit ang mga gagamba sa sinulid na seda na kanilang natapakan. Nang makita ang mabalahibong mga binti ng gagamba na kasing kapal ng isang maliit na puno at ang kanilang mga bilog na tiyan, sinabi ni Philip na naiinis, nakakadiri. Itinaas niya ang kanyang kamay upang bumuo ng isang pader ng apoy at sinunog ang mga gagamba bilang abo. Nang magpapatuloy na sila, may ilang butiki na mahilig sa apoy ang umakyat sa malapit na puno. Napakaraming demonyong hayop sa kagubatan na ito, sabi ni Philip sa pagkagalit. Ang 2 iyon ay mga espiritong hayop, sabi ni Roscoe. Nagulat si Philip at nagtanong, paano mo nalaman? Ang aking pamilya ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng espirito ng hayop. Mayroon silang malinaw na mga mata at sa pangkalahatan ay hindi makakasakit ng sinuman. Kinuha ni Roscoe ang isang nagninangas na sulo at itinapon ito sa open space. Nagagawa ng mga butiki upang habulin, at ang isa sa kanila ay tumakbo pabalik kay Roscoe na may sulo sa bibig nito. Nagpatuloy si Roscoe, ang mga demonyong hayop ay karaniwang napakalaki na may pulang mata. Masasaktan nila ang mga tao sa paningin at hindi mapaamo. Mas kaunti ang mga demonyong hayop kaysa sa mga espiritong hayop. Kaya masasabi ko sila sa kanilang mga mata. Nakukuha ko na ngayon. Sa sinabi nito, tumayo si Philip at nagpatuloy, hindi pinapansin ang mga butiki. Itinaboy ni Roscoe ang butiki at sumunod. Sa daan, nakatagpo sila ng ilang espiritong hayop, ngunit dahil sa malapit sa mga pamayanan ng tao, hindi sila nakatagpo ng anumang demonyong hayop. Bagamat mukhang hindi malayo, matagal pa rin silang naglakad bago makarating sa gilid ng lungsod. Ang lugar na ito ay tila halos kapareho sa urban-suburban area sa Earth. Nakahanap si Philip ng ilang tindahan at nagtanong kung nagbebenta sila ng mga batong pang-enerhiya, ngunit mayroon lamang silang mga mababang grade na bato. Ang isang mababang grade na energy stone ay nagkakahalaga ng 10,000 star dollars, at si Philip ay bumili ng 3. Wala na siyang masyadong pera mula nang mabili niya ang sasakyan. Gulat na napanganga sina Roscoe at Brianna sa pinakabagong silver interstellar supercar na inilabas ni Philip mula sa kanyang space ring, at sobrang nasiyahan din si Philip sa kanilang reaksyon. Nagsiksikan ng 2 sa passenger seat at sinabi ni Philip, ihahatid kita doon, pero gusto kong may magpakita sa akin ng moon worship creed dito. Nag-aalangan namang tumango si Brianna. Ang lungsod na ito ay parang grotto na may mga lumulutang na highway sa lahat ng dako. Sa kabutihang palad, ang kotse na ito ay maaaring automatikong magmaneho. Kung hindi, magiging baliw si Philip. Nang makita ang dumaraan na tanawin, ikinalungkot ni Philip na ang lugar na ito ay higit na maunlad kaysa sa nakaraang lungsod. Kung iyon ay isang second tier na lungsod, ito ay magiging isang pangunahing first tier na lungsod. Ito ang sentro ng ekonomiya ng ika-8 kontinente. Nandito kami ng tatay ko para lumahok sa ilang eksibisyon ng Spirit Beast, sabi ni Roscoe. Gabi na, at ang mga lansangan ay puno ng mga tao. Marami ring mga komersyal na kalye sa daan. Ang eksenang ito ay nagpaalala kay Philip ng kalakhang lungsod sa kanyang orihinal na bansa. Nang makitang lumalayo si Philip, nagtanong si Roscoe, anong problema? Na-homesick ako. 1 buwan pa lang mula nang dumating si Philip dito, pero pakiramdam niya ay matagal na siyang tumira rito. Nagtataka siya kung kumusta ang kanyang asawa, mga anak, at Fennel. Sa wakas ay nakarating sila sa isang gusali, na isang sangay ng moon worship creed.
Isang malaking crescent moon ang nakasabit sa tuktok ng malapiramid na gusali, nakitang-kita ng walang anumang iba pang mga dagdag na palamuti. Lumapit ang guard sa pinto para tanungin sila. Nang marinig na dumating ang banal na dalaga, dinala niya sila sa bulwagan at ipinaalam sa kanyang supervisor na may isang tagapagbalita. Maya-maya, lumabas ang isang lalaking nakasalaming nakasuot ng itim na roba. Ang kanyang mga damit ay ang karaniwang uniforme ng Moon Worship Creed na nakita noon ni Philip, maliban na ang buwan sa dibdib ng lalaking ito ay ginto. Humakbang ang lalaki at gustong kunin si Brianna pagkatapos ma-verify ang kanyang impormasyon. Kabanata 3368. Sumimangot si Philip at malamig na sinabi, nangako siya sa akin na ipapakita niya sa akin ang lugar na ito. Itinulak ng lalaki ang kanyang salamin, at sumabog ang mga sinag ng liwanag mula sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay ang gitnang yugto ng 8 bituin, at ang aura na iyon ay nagpakawala kay Roscoe. Wala siyang awtoridad dito. Pagkasabi noon ay hinailan ng lalaki si Brianna na nanatiling nakayuko at papasok na sana sa elevator. Halos hindi na nakabawi si Roscoe at sinigawan ang dalaga, Brianna, bumalik ka kung hindi mo gusto ang lugar na ito. Lumingon ang dalaga at ngumiti kay Roscoe. Mabilis na sumara ang pinto ng elevator, ngunit nakita ng dalawa ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Brianna. Lumapit ang mga gwardya at mahigpit na sinabi sa dalawa, maaari na kayong umalis. Ibinaba ni Roscoe ang kanyang ulo ng walang salita, ngunit ayaw niyang umalis. Inilabas ni Philip si Roscoe nang walang sabi-sabi. Pagkasakay sa kotse, sinabi ni Philip sa matamlay na Roscoe, anak, umiinom ka ba? Bago pa makasagot si Roscoe, ipinarada ni Philip ang sasakyan sa harap ng isang bar sa isang commercial street. Nakatawag agad ng atensyon ng lahat ang silver super sports car. Huwag mo akong ipahiya, bumaba si Philip sa kotse at sinabi kay Roscoe. Dahan daw ang bumaba ng sasakyan si Roscoe at pumasok kasama si Philip. Hindi alam ni Philip ang iba't ibang alak dito, kaya sinabi niya sa bartender, isang bote ng pinakamagandang alak na mayroon ka rito, at isang bagay para sa kiddo na ito dito. Maya-maya, lumapit ang bartender na may dalang itim na bote ng alak at sinabi kay Philip, Sir, ito ang specialty ng aming tindahan. Maaari ko bang ihatid sa iyo ang bote na ito? Tumango si Philip nang hindi pinapansin. Mas nakatutok siya ngayon sa Moon Worship Creed. Inihain din ang inumin ni Roscoe. Isa itong baso ng eggnog na may pahiwatig ng gatas. Kinuha ni Philip ang isang baso ng alak at sinabing, nadala mo siya rito ng ligtas, hindi ba? Kinuha ni Roscoe ang baso at ibinaba ang lahat ng laman. Hindi ko alam kung maghahirap si Brianna dito. Noong group training nila dati, minsan akong nakalusot sa tinutuluyan nila. Nagsalin si Roscoe ng isang baso ng alak na in-order ni Philip at nagpatuloy, hindi para sa tao ang lugar na iyon. Ito ay mas katulad ng isang kampong konsentrasyon. Si Philip ay humigop ng alak, na may mahinang fruity sweetness. Hindi ito masyadong malakas, kaya hindi niya napigilan ang bata. Kailangan pa nilang makipag-away sa pagkain at pumatay ng mga demonyong hayop. Ang mga batang mamamatay ay itatapon sa incinerator na parang basura, nagsimulang humagulgol si Roscoe. At least naging banal na dalaga si Brianna, di ba? Medyo emosyonal na sabi ni Philip. Ngunit narinig ko ang mga tao na nagsasabi na ang lahat ng mga banal na anak na lalaki at mga banal na dalaga ay sasailalim sa isang matinding pagbabago pagkatapos na makapasok sa lugar na iyon, at kahit ang kanilang mga biolohikal na magulang ay tumangging aminin na sila ay kanilang mga anak. Umiiyak si Roscoe habang nagsasalita at nakatingala kay Philip. Natatakot akong mapunta rin sa ganoon si Brianna. Tinapik ni Philip ang balikat ng bata at sinabing, kung gustong protektahan ng lalaki ang kanyang babae, kailangan niyang patuloy na lumakas. Kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa kaaway. Mapaglaro man si Roscoe, maganda ang ugali niya, at lumaki siya sa isang mabuting pamilya, kaya inilabas ni Philip ang 9 lunar technique na nakuha niya kanina para ibigay kay Roscoe. Huwag mong hayaang malaman ng sino man ang tungkol sa aklat na ito, kahit ang iyong mga magulang. Ang kalsadang ito ay puno ng mga panganib. Kung nangangako kang magtitiyaga, kakayanin mo. Pinunasan ni Roscoe ang kanyang mga luha, kinuha ang libro, tumango ng mariin, at sinabing, I will. Salamat, Philip. Sa sinabi nito, nag-toast siya kay Philip ng isang baso ng alak. Naisip ni Roscoe ang halaga ng aklat na ito. Walang anumang mga salita ang magiging mas mahusay kaysa sa kanyang mga aksyon sa pagpapatunay kay Philip na siya ay mabubuhay hanggang sa inaasahan. Kabanata 3369. Namatay si Roscoe na lasing sa mesa pagkatapos ng ilang inumin, hawak pa rin ng mahigpit ang 9 lunar technique sa kanyang mga kamay. Ihahatid na sana ni Philip si Roscoe para humanap ng matutulugan ng hampasin siya ng bote ng alak sa likod ng ulo. Bagamat hindi malakas ang tama, nahuli si Philip.
Ang epekto ng alak ay medyo malakas na naging dahilan upang medyo mabagal ang reaksyon ni Philip. Lumingon siya at tinitigan ang kalbong nasa likod niya na may hawak na basag na bote. Bago pa makapagsalita si Philip, nagtanong ang kalbo, kanina mo pa ba hinawakan ang puwete ng asawa ko? Isang mapangakit na babaeng nagkukunwaring nakakaawa ang nakatayo sa likod ng kalbong lalaki kasama ang isang grupo ng mga masasamang tao. Nakilala ng ilang regular na customer ang mga taong ito. Ibina-blackmail at tinatakot nila ang sinumang inaakala nilang mayaman. Sa pag-asa sa kanilang mga numero, gumawa sila ng maraming pera sa pamamagitan ng pamamaraang ito. Dahil ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanila, wala sa mga regular na customer ang humakbang upang tumulong dahil sa takot na masangkot. Nahulaan ni Philip kung ano ang pinagkakaabalahan nila at naisip na baka naaakit sila sa kotseng ipinarade niya sa pintuan. Malandi niyang sabi sa babaeng nasa likod ng kalbo, "Hoy beautiful, mismo na ba ako? Binayaran kita kaninang hapon, di ba?" Habang nagsasalita si Philip, itinaas niya ang kanyang communicator at niyugyug ito. "Ikaw." Nang marinig iyon ng kalbong lalaki ay agad na lumingon sa babae at nagtanong, "Anong ginawa mo sa likod ko? Di ba sabi mo nag-shopping ka lang?" Tila hindi masyadong maliwanag ang kalbong ito. Tumalikod na si Philip para umalis, pero may tumapot ulit sa balikat niya. "Alisin mo sa akin ang maruruming kamay mo." Tumahol si Philip. Habang nagsasalita siya, bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa bar. Hindi ka makakapunta." Nagulat ang lalaki sa aura ni Philip pero nauutol pa rin. "Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo pinahahalagahan." Na-trigger ang layunin ng pagpatay ni Philip, ngunit hindi niya kayang pumatay sa publiko. Nag-flick si Philip ng maliit na bola ng apoy sa pantalon ng kalbo bago siya ngumiti at tumakbo palabas kasama si Roscoe. "Damn it! Ang bilis mo talagang tumakbo." Pagkatapos niya, nagmura ang kalbong lalaki. "Nasusunog ka." Ang kanyang mga kababata sa likuran niya ang unang nakapansin. Mabilis na kumalat ang apoy pataas at sa isang iglap ay natakpan ang kalbo. Sunod-sunod din ang pagsiklab ng mga tumulong sa kanya sa pag-apula ng apoy. Ang apoy ay napakapwersa at hindi maapula kahit anong gawin ng lahat. Kinailangan ng may-ari ng bar na pumasok at tumulong. Isa siyang level 4S Water Elemental Practitioner. Gayunpaman, isang hakbang pa rin ang huli. Umalangaw-ngaw ang amoy ng inihaw na karne mula sa kalbo, at halos masunog ang ibabang bahagi ng katawan nito. Napahiga siya sa sahig at napahiga sa sakit. Kinuha ni Philip si Roscoe at nag-check-in sa malapit na hotel. Hindi niya alam na ilang tao mula sa White Marsh Royal Family sa sulok ng bar ang nakakita sa bawat kilos niya. Isang may balbas na lalaki sa kanila ang nagsabi, napakalakas ng elemento ng apoy ng lalaking ito. Isang lalaking nakasalamin ang nagsabi, bakit may isang napakatalino at mayamang bata sa mababang bayan na ito? Isang tahimik na babae sa gilid ang naghanap ng kung ano sa tablet niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-click siya sa isang larawan at ibinigay ito sa dalawa na napabulala sa pagkakatulad. Ito ay isang larawan ni Philip sa teritoryo ng sinaunang Dragon Royal Family. Kabanata 3370. Ang matataas na opisyal ng sinaunang Dragon Royal Family ay nakatanggap ng balita na si Philip ay tumakas pabalik sa White Marsh Royal Family at gumawa ng isang mahigpit na diplomatikong pahayag na nagpapataas ng matinding pagtutol laban sa pagpapadala ng mga especially iya sa kabilang partido. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ng maharlikang pamilya ng White Marsh ang paratang na ito, sila ay nasa kawalan. Ang mga miyembro lamang ng maharlikang pamilya ang maaaring magmana ng marka ng White Marsh, kaya saan nagmula ang Philip Clark na ito. Matapos suriin ang mga larawan, kinumpirma ng maharlikang pamilya ng White Marsh na ang taong ito ay hindi isa sa kanila, at dahil magagamit ni Philip ang markang White Marsh, nagpasya silang arestuhin siya. "Mga Ginoo, dapat na tayong umalis." Tumayo ang babae sa White Marsh Royal Family outfit at sinabi. Ang abala, ang balbas na lalaki ay nag-aatubili na tinapos ang kanyang inumin at sinabi. Tinawag ng babae ang malapit na surveillance sa pamamagitan ng kanyang tablet, at ipinakita sa screen si Philip na papasok sa isang high-end na hotel. Ganyan ba talaga siya kakulit? How interesting, sabi ng balbas na lalaki. Mukhang hindi niya alam na siya ay isang wanted na lalaki ngayon, inayos ng lalaking may salamin ang kanyang salamin at sinabi. Ipaalam sa iba na maghanda para sa labanan. Nakakunot ang noo ng babae habang tinitingnan ang paglalarawan ng lakas ni Philip at sinabing, ang lalaking ito ay hindi natin kayang harapin. Sa sandaling ito, naligo si Philip at lumabas ng banyo. Nawala na ang kalasinggan niya kanina. Nakatayo sa tabi ng bintana, si Philip ay nag-inat ng tamad. Sa pagtingin sa maliwanag na lungsod, nagkaroon siya ng biglaang pagnanais na bumalik at muling makasama ang kanyang asawa sa lalong madaling panahon. Isang biglaang mental probang ang nagpaalala kay Philip. Oo,
Dapat itong kwarto. Ang lakas ng pag-iisip na ito ay pagmamayari ng lalaking may salamin sa kanilang tatlo. Pumasok tayo at ibaba siya ngayon, sabi ng may balbas na lalaki. Pinandilatan siya ng babae at sinabing, huwag kang padalos-dalos. Maghintay ng reinforcements. Ang lalaking may salamin ay nagsanay ng mga ehersisyo para mapahusay ang kanyang lakas ng kaisipan at naisip na hindi siya mapapansin ni Philip, ngunit hindi niya inaasahan na ang lakas ng pag-iisip ni Philip ay napakalakas din. Nagkalat si Philip at nakakita ng isang hover na sasakyan na may 3 tao sa ibaba. Paano siya nahanap ng maharlikang pamilya ng White Marsh? Nalantad ba ang pagkakakilanlan ni Carter? Naguguluhan si Philip. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi gumawa ng hakbang. Malamang may hinihintay sila. Sinulyapan si Roscoe na mahimbing na natutulog, hindi siya ginising ni Philip. Naglabas siya ng isang piraso ng pinong ginto na kasing laki ng kuko sa kanyang space ring at inilagay sa bulsa ni Roscoe. Inilagay din niya ang librong mahigpit na nakakapit sa kanyang mga braso sa ilalim ng kanyang unan. Para sa pag-iingat, kinailangan ni Philip na umalis ng mabilis. Isinuot ni Philip ang night outfit na ibinigay sa kanya ng bamboo swordsman kanina, binuksan ang bintana, at tumakas sa gabi. Masyadong kitang-kita ang sasakyan niya. Si Philip ay dumula sa garahe at inilagay ang mamahaling sports car sa kanyang space ring. Ginamit ng lalaking may salamin ang kanyang lakas sa pag-iisip para i-scan muli ang silid at napabulalas, nako, wala na ang lalaking iyon. Novel Drama. Kabanata 3371. Damn it! Idiniin ng babae ang kotse patungo sa bintana, tumingin sa bukas na bintana, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, mukhang nakatakas siya. Ang bilis talaga ng batang ito. Itinikom ng balbas na lalaki ang kanyang mga labi, kinurot ang nakamamanghang lalaki sa tabi niya, at sinabing, kailangan mo pa ring paunlarin ang iyong lakas sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming sasakyan na may logo ng White Marsh Royal Family ang sumugod, na pinamumunuan ng 2 8-star powerhouses. Bagamat napakalakas ng pakiramdam ng isa, hindi matatag ang kanyang kapangyarihan. Tila kaka-rating lang niya sa huling yugto ng 8 bituin, habang ang isa naman ay nasa gitnang yugto ng 8 bituin. Binuksan nila ang pinto at pumasok. Nagising si Roscoe mula sa kanyang pagkakatulog. Nang makita ang silid ng maharlikang pamilya ng White Marsh, natarante siya. Tatawagin na sana niya si Philip nang makita niyang nawala si Philip. Kaya wala kang alam tungkol sa kanya. Nakasakay lang ako sa kanya, kaya paano ko malalaman ang anumang bagay? Nahulaan ni Roscoe na ang mga taong ito ay tiyak na hindi maganda. Malaking tulong si Philip, kaya hindi niya kayang ipagkanulo si Philip ng ganito. Wala tayong makukuhang resulta kahit ipagpatuloy natin ang interogasyon. Ipaalam sa lahat ng mga lungsod na palakasin ang screening ng mga tagalabas at ipaalam sa mga departamento ng inspeksyon upang manatiling malapit sa pagbabantay, sabi ng matangkad na matabang lalaki sa gitna ng 8 bituin sa mga lalaki. Oo, sir. Pagkasabi niyo ay lumabas na ang lahat sa kwarto, iniwan si Roscoe na tulala pa rin. Napagtanto ni Roscoe na nawawala ang librong bigay ni Philip kaya dali-dali niyang hinanap ang kobrekama at mga unan sa paligid niya. Sa kabutihang palad, nakita niya ang 9 lunar technique sa ilalim ng isang unan. Niyakap ng mahigpit ni Roscoe ang libro bago siya nakahanap ng sasakyan at nagmadaling umuwi magdamag. Hindi nakalayo si Philip bagkus ay pinagmasdan niya ang lahat mula sa taas ng isa pang mataas na gusali. Bago niya naisip ang sitwasyon, ayaw ni Philip na magdulot ng kaguluhan. Matapos maingat na iwasan ang pagbabantay sa lungsod, dumating siya sa isang youth hostel sa gilid ng lungsod. Medyo magulo ang lugar na ito, ngunit hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga tao mula sa White Marsh Royal Family na susuriin ito. Matapos tuluyang mahiga sa isang kama, hindi nang ahas si Philip na ibaba ang kanyang pag-iingat at nahulog sa mahimbing na pagtulog. Kahit isang pasang dumadaan ay maaaring gumising sa kanya. Kinaumagahan, nagpatuloy si Philip sa silangan. Sa daan, kumain siya at natulog sa bukas. Sinubukan ni Philip ang maraming ligaw na laro, ngunit ang resulta ay hindi kasiya siya. Habang nagdadrive si Philip sa isang lawa, ilang tao na may lumilipad na espada ang lumapit at sumigaw sa kanya, ang airspace na ito ay pag-aari ng Lily Sword Court. Bilisan mo at bumaba ka. Medyo pamilyar ang Lily Sword Court, ngunit mas nag-aalala si Philip sa tinatawag na airspace sa maliwanag at maaliwalas na kalangitan na ito. Hindi pinapansin ng mga taong iyon, pinaikot ni Philip ang sasakyan at gustong umalis. Sa kanyang pagtataka, itinaas ng pinuno ang kanyang espada at inatake ang kotse ni Philip na may bahid ng berdeng ilaw. Nang makita ito, hindi na ito pinansin ni Philip. Inilabas niya ang kanyang Kylum sword, ini-swipe ito sa hangin, at nabasag ang liwanag ng espada. Nililigawan mo si kamatayan.
Nang makita ang kanyang pag-atake na tinataboy, itinuro ng pinuno si Philip at sumigaw, ang kanyang mukha ay mapatla. I wonder who's courting death, young brat. Handa ka ba para sa isang hamon? Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa likod, kumikilos na parang isang mahusay na master. Bakit hindi? Sabihin ang iyong hamon. Walang pagdadalawang isip na sabi ng lalaki, at kahit ang mga juniors niya ay hindi siya napigilan. Batang brat talaga. Napabuntong hininga si Philip bago siya nagsalita ng malakas, bago iyan, sabihin natin ang mga kondisyon. Kung matalo ka, gusto kong i-void mo ang panuntunang ito. Kapag natalo ako, gagapang ako sa kakahuyan pagdating ko rito sa hinaharap. Pero, nang marinig ng lalaki na kailangan niyang baguhin ang mga patakaran, nagbago ang kanyang ekspresyon. Aniya, wala akong karapatang baguhin ang rules. Baguhin ang iyong kahilingan. Oh, natatakot ka ba? Takot kang mawala sa akin, di ba? Mapanuksong sabi ni Philip. Huwag mong gawin ito. Sa tabi ng lalaki, sinubukan siyang akitin ng isang babaeng nakaputi, ngunit minamaliit niya ito. Kahit na matalo ako, hindi babaguhin ng court master at ng mga elder ang rules, sabi ng lalaki sa sarili. Gawin natin ito. Okay, siguradong may lakas ka ng loob. Tingnan natin kung sino ang makakapaghiwalay ng lawa, nakangiting sabi ni Philip. Kabanata 3372. Ano? Nang marinig ang mahirap na hamon na ito, nag-alinlangan ang lalaki. Ang mga tao ba sa Lily Sword Court ay nagsasalita ngunit walang aksyon. Nang makitang walang tugon mula sa kabilang partido, sinabi ni Philip. Hindi ako natatakot sa iyo. Sa sinabi nito, itinaas ng lalaki ang kanyang espada at huminga ng malalim. Ang layunin ng espada ng lalaki ay tumaas, at ang kanyang mga damit ay lumipad sa ihip ng hangin. Hindi masama para sa isang 7-star practitioner na gumawa ng ganoong layunin ng espada, ngunit hindi ito sapat para kay Philip. Sa wakas, ang layunin ng espada ng lalaki ay umabot sa isang tiyak na rurok, at iminulat niya ang kanyang mga mata. Pulang-pula ang kanyang mukha habang hinahampas niya ang kanyang espada sa lawa. Bang! Basag! Ang tubig ng lawa ay tumalsik ng mahigit 10 talampakan ang taas kasunod ng enerhiya ng berdeng espada na ito. Napabuntong hininga ang lalaki at sinigawan si Philip, ano sa palagay mo? Pumalakpak si Philip at sinabing, not bad, not bad. Not bad at all. Iyon na. Anong nagmamadali? Hinawakan ni Philip ang Kylom sword, at ang malakas na layunin ng espada ay agad na bumalot sa katawan ng espada. Kung ikukumpara sa magulo at nagngangalit na layunin ng espada ng lalaki, kalmado ng tubig ang layunin ng espada ni Philip. Isang mahinang liwanag ang tila kumikinang mula sa espada. Ang lalaki ay hindi pa nakakita ng ganoong layunin ng espada, kahit na mula sa punong hukuman at sa mga matatanda. Napalunok ang lalaki at medyo mahinang sinabi, natatakot ako na ang iyong layunin sa espada ay mukhang maganda lamang sa papel. Ngumiti si Philip at sinabing, huwag kang kumurap, kung gayon. Sa sinabi niyang iyon, ibinaba niya ang kanyang espada. Ang dagandong ng dragon na sinamahan ng isang malaking liwanag ng espada ay naglaslas sa lawa. Boom! Bang! Pop! Ang liwanag ng espada ay naglaslas ng daan-daang metro ng lawa, at maging ang banlik sa ilalim ng lawa ay napukaw. Napabuntong hininga si Philip sa pagpapabuti ng kanyang layunin sa espada. Pagkaraan ng ilang minuto, unti-unting nanambalik ang katahimikan ng lawa, ngunit puno ito ng patay na isda. Nang huminahon na ang lawa, bumalik sa katinoan ang lahat mula sa nakagugulat na hampas ng espada kanina lang. Tumalikod na ang lalaki at tatakbo na sana, ngunit napahawak si Philip sa balikat niya sa isang iglap. Tumakas ka ba? Humingi ka ba ng permiso ko? Napangiti si Philip at sinabing, pangunahan mo kung gusto mo siyang mabuhay. Dinala ng ilang babaeng practitioner ng espada si Philip sa isang parisukat na gusali sa kanilang nanginginig na lumilipad na mga espada. Ilang tao mula sa Lily Sword Court na nagsasanay doon ay nagtipon-tipon nang makita sila. Tawagan ng iyong court master. Sigaw ni Philip. Bitawan mo muna si Billy. Sigaw ng karamihan. Hindi na nagsalita si Philip bagkus ay nakahawak pa rin siya sa balikat ni Billy. Sa sandaling ito, isang gwapong lalaking nakadilaw ang dumaong sa gitna ng karamihan kasama ang ilang tao na may mga lumilipad na espada. Sinabi ng lalaking nakadilaw, kaibigan ko, maaari ko bang malaman kung paano ka nasaktan ni Billy? Nang makita ang magalang na lalaking ito, nahulaan ni Philip na siya ang dapat na pinuno ng korte, kaya hindi niya pinahirapan ang mga bagay at ipinaliwanag ang mga pangyayari. Napakunot ang noo ng lalaking nakadilaw at mariing sinabi, nakakatawa. Billy, paulit-ulit kang nakipagtampuhan sa mga junior mo at na-misinterpret mo pa ang mga alituntunin ng paaralan para lang magpakitang gila sa kanilang harapan. How dare you? Courtmaster, pasensya na. Hindi ko na uulitin to, umiiyak na sabi ng lalaki.
Mga lalaki, ilabas si Billy, bigyan siya ng 30 letigo, ilagay siya sa isolation room sa loob ng 10 araw, at i-demote siya mula sa elite class patungo sa ordinaryong klase. Ang courtmaster ay nagsabi ng ilang sunod-sunod na parusa at mukhang taos puso. Kabanata 3373. Matapos madala si Billy, narinig ang tunog ng paghampas sa hindi kalayuan na sinasabayan ng masasakit na pag-ungol ni Billy. Bumaling ang courtmaster kay Philip at sinabing, ginawa ang aming mga alituntunin sa korte para protektahan ang aming mga miyembro na kakatuto lang kung paano lumipad gamit ang espada, ngunit ito ay isa sa ayos ng sama-sama at pagkatapos ay aabisuhan sa lahat ng partido na higpitin ang airspace. Talagang hindi naaangkop para kay Billy na baguhin ang mga patakaran ng pribado. Tungkol naman sa mga panuntunan, gagawa kami ng ilang pagbabago para makasigurado ka. Nakita ng pinuno ng korte ang kahangahangang paraan ni Philip at matiyagang nagpaliwanag. Ang tuntunin ay hindi kasing burokrasya gaya ng naisip ni Philip, kaya hindi mahalaga kung wala silang ginawang pagbabago, ngunit masaya si Philip na tinuruan ng leksyon si Billy. Kung wala nang iba, I shall take my leave. Bibisita ko ulit kung may pagkakataon sa hinaharap. Nang makitang aalis na si Philip, ang babaeng sword practitioner kanina ay lumapit at sinabi sa courtmaster ang tungkol sa sword strike ni Philip kanina. Seryoso ka? Nag-exaggerate ka ba talaga? Nabigla ang courtmaster at mahinahong tanong. Si Billy at ang iba pa sa amin ay lumilipad sa hangin sa oras na iyon, kaya nakita namin ang lahat ng malinaw. There's no exaggeration at all, tiyak na sabi ng babaeng practitioner. Bakit hindi mo sinabi kanina? Nagmadali ang courtmaster para pigilan si Philip na inilalabas ang kanyang hovercar at papaalis na. Kaibigan ko, pakihintay. May iba pa ba? Nagtaka si Philip sa sasakyan. Sabi ng courtmaster sa yellow, halos tanghali na, at naghanda na ng pagkain ang kusina. Bakit hindi ka tumuloy sa amin para magtanghalian? Si Philip ay kumakain sa ligaw kamakailan, na hindi magandang karanasan para sa kanya. Nang makitang may sinseridad ang puno ng hukuman, sinabi ni Philip, sige, mangyaring manguna. Ang pangalan ko ay Chase Nunes. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Sabi ng courtmaster habang nangunguna sa daan. Philip Clark. Halatang nabigla ang courtmaster. Hindi nagtagal, dinala ni Chase si Philip sa guest house ng Lily Sword Court, na mukhang maluho. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang matatandang lalaki ang pumasok. Kung isa sa alang-alang mula sa layunin ng espada na lumalabas mula sa kanila, lahat sila ay mga dalubhasang practitioner ng espada. Philip, alam namin na hinahanap ka ng maharlikang pamilya ng White Marsh. Sabi ni Chase habang kumagat sa pagkain niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Philip at mahinahong sinabi, oh. Ano ang gagawin mo sa akin, kung gayon? Tumawa si Chase at sinabing, wala tayong kinalaman sa royal family ng White Marsh, pero dahil nasa teritoryo nila tayo, kailangan nating kumilos. Hindi namin iuulat sa kanila ang iyong kinaroroonan para makasigurado ka. Tumawa ng bongga si Philip at sinabing, nag-on ang loob ko na marinig iyon. Nagpatuloy si Chase, sa iyong makapangyarihang kapangyarihan, iniisip ko kung interesado ka bang maging guest elder sa ating sword court. Hindi namin hihigpitan ang iyong mga galaw. Ano ang mga benepisyo? Nag-aalinlangan na tanong ni Philip. Mayroon kaming malapit na pakikipag-ugnayan sa ilang paksayon at alyansa. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung saan ka nabubunyag, at maaari ka pa ring ituring bilang isang panauhing pandangal. Ano sa tingin mo? Medyo naantig si Philip sa mga kondisyon na iniharap ni Chase. Gayunpaman, sinabi niya nang hindi nagmamadali, bibigyan kita ng sagot pagkatapos ng kainan na ito, courtmaster. Oo. Dapat mong pag-isipan itong mabuti, Philip. Maya-maya, biglang sinabi ng courtmaster, I wonder kung pupunta ka sa First Continent para lumahok sa Heroes Conference. Nang makita ang pagkalito ni Philip, ipinaliwanag niya, ang Heroes Conference ay ginaganap kada 5 taon, at ang susunod na sesyon ay wala pang kalahating taon. Sa oras na iyon, ang mga batang bayani mula sa buong kontinente ay magtitipon doon. Hindi ako interesado, sagot ni Philip. Kabanata 3374. Nang makitang hindi natinag si Philip, nagtanong si Chase, ano ang layunin ng iyong paglalakbay sa pagkakataong ito? Mga espesyal na halamang gamot, sagot ni Philip. Kung ganoon, dapat talagang pumunta ka sa unang kontinente. Makikita mo ang lahat ng espesyal na halamang gamot sa teritoryo ng Fire Phoenix Royal Family na hindi makikita sa sinaunang Dragon Royal Family. Hindi sumagot si Philip. Hindi niya masabi sa iba ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos kumain, napansin ni Chase na walang balak si Philip na manatili. Pinilit niyang bigyan si Philip ng token ng elder na may nakaukit na Lily Sword Court. Sabi niya, Elder Clark, pakiiwan sa amin ang iyong mga contact detail.
Dahil hindi nakipagtalo sa taong ito, kinailangan ni Philip na makipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Umalis na naman siya. Pagkaraan ng ilang sandali, natanggap niya ang mga pangalan ng ilang puwersa na ipinadala sa kanya ni Court Master Nuns, kumpleto sa impormasyon ng kanilang mga pinuno. Malamang, ito ay ang mga mapagkaibigang puwersa na binanggit ng Master ng Korte kanina. Medyo kawili-wili ang taong ito. Napangiti si Philip habang iniisip iyon. Court Master, kung tatanungin tayo ng maharlikang pamilya ng White Marsh, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isang practitioner ng espada. Sabihin mo lang sa kanila na hindi namin siya nakikita at hindi namin siya kilala. Hindi naman nila tayo maaaring arestuhin o pahirapan ng isang pag-amin sa atin, di ba? Mukhang nalilito ang lalaki at sinabing, bakit mo ipinipilit na kaibiganin siya? Siya ay isang pambihirang talento sa swordsmanship na hindi pa natin nakita sa nakalipas na 1,000 taon. Iyan ang kaso ng bamboo swordsman na naglakbay sa buong mundo 1,000 taon na ang nakalilipas. Nakangiting nagpatuloy si Chase, ang bamboo swordsman ay isa ring wanted na tao noon. Halos 2 araw nang nagmamaneho si Philip ngunit walang nakitang palatandaan ng isang lungsod. Matapos tingnan ng mapa, napagtanto niyang nasa pinakamalaking Spirit Beast Forest siya ngayon sa kontinente. Halos oras na ng tanghalian, kaya dahan-daang ipinarada ni Philip ang sasakyan sa patag na lupa sa tabi ng isang malaking lawa. Nang malapit ng manghuli ng ilang isda si Philip para kainin, biglang tumalon mula sa lawa ang isang kakaibang isda na may haba na 100 metro. Iniunat nito ang dila na parang hanyango, sinalos si Philip gamit ang malagkit nitong dila, at kinaladkad papasok sa bibig nito. Saglit na hindi nakawala si Philip sa lagkit na iyon at dumausda sa daanan patungo sa isang malaking bakanteng espasyo. Bago maghanda si Philip sa paglabas, isang mahinang boses ang tumunog, may tao ba dyan? Maaari mo ba akong tulungan? Habang nagninangas ang mga kamay, sinundan ni Philip ang boses at naglakad sa kailaliman ng bakanteng espasyo. Basang-basa at malagkit ang lugar, kaya hindi ito komportable. Hindi nagtagal, nakita ni Philip ang isang naghihingalong matandang nakahandusay sa lupa. Kinaagnasan ng mga binti ng matanda, at sinubukan niyang sunggaban si Philip. Halatang kinaagnasan siya ng malakas na asido. Sabi ni Philip, malapit ka nang mamatay. Mayroon ka bang huling mga salita? Nang marinig ang mga salita ni Philip, biglang nanumbalik ang lakas ng matanda. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "A premium body. Hindi ako namamatay. Hindi ako namamatay." Biglang may narinig na ungol sa bakanteng silid. Unti-unting bumukas ang 4 na matabang pader sa paligid, at bumuhos ang walang katapusang bumubulusok ng transparent na uhog. Napatingin si Philip sa matanda. Dahil sa pagkahabag sa kanya, binuhat niya ito at lumipad gamit ang kanyang espada. Kinain ng putik ang lahat sa walang laman na silid. Nahuli kita. Biglang tumunog ang boses ng matanda. Kabanata 3375. Medyo gumapang ang pakiramdam ni Philip habang nakatingin sa matanda na kalahating katawan lang ang buo na nakahawak sa hita. Sinabi niya, ano ang iyong pinag-uusapan? Biglang lumabas ang itim na ambon sa buong katawan ng matanda. Tumawa siya at sinabing, sabi ko kaya kung mabuhay. Biglang lumundag ang lakas ng pag-iisip ng matanda at inatake si Philip. Ay hindi. Habang ang lakas ng pag-iisip na ito ay sumalakay, napagtanto ni Philip na sinusubukan ng kabilang partido na angkinan ang kanyang katawan. Naging itim ang kanyang kamalayan, at nahulog siya sa napakalalim na transparent na uhog sa ibaba. Ang katawan ni Philip ay parang transparent white jade, at ang buhok lang sa katawan niya ang naagnas. Sa oras na ito, ang matanda ay nakaharap kay Philip sa kanyang kamalayan. Walang silbi ang katawan ko ngayon, kaya gagamitin ko ang katawan mo para iligtas ako. Pagkasabi noon ay sinunggaban niya si Philip. Ang matandang ito ay dapat na medyo malapit sa banal na antas bago ito, kaya ang kanyang lakas ng pag-iisip ay napakalakas din. Gayunpaman, kahit na si Philip ay nasa kanyang kamalayan, halos hindi niya makayanan ang pag-atake. Ang iyong katawan ay nasa premium na grado, ngunit hindi ko inaasahan na ang iyong lakas sa pag-iisip ay ganoon din kalakas. Ito ay mahusay na pagkain para sa akin. Dinilaan ng matanda ang kanyang labi at ngumisi. Hindi inaasahan ni Philip na ganito kahirap pakitunguhan ang matandang ito. Ang lahat ng mga elemento ay hindi magagamit sa kanyang kamalayan. Sinubukan ni Philip na pakilusan ang lahat ng kapangyarihan na maaari niyang subukan, ngunit kahit na ang mga imprint ay walang silbi, maliban sa layunin ng espada. Isang matalim na espada na kahawig ng Kylum sword ang lumutang sa harap ni Philip, at nakangisi nitong sinabi, walang silbi na Pyle, ikaw ang dapat mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, ang espada ay nagbago sa hindi mabilang na mga clone. Pinasadahan nila ng hangin ang matandang nakaitim na roba na may kulay abong buhok at mapupulang ngipin sa harapan.
Paano naging napakalakas ng iyong sword intent? Natatakot na sabi ng matanda, ngunit nagbago ang mukha niya sa sumunod na segundo. Nakangisi niyang sinabi, inaasahan kong lalo pa kitang lumunin. Nang walang pag-aalinlangan, inilunsad ni Philip ang kanyang matalas na espada at ipinatawag ang Green Peak Sword Formation. Ang pagsalakay sa kanyang kamalayan na tulad nito ay dapat na maalis sa isang iglap o ang gulo ay walang katapusan. Hindi mabilang na mga espada ang palm unit sa matanda na nakasuot ng itim sa hindi mabilang na mga piraso, ngunit ang mga fragment ay muling nabuo sa susunod na segundo. Ito ay walang katapusan. Ang Green Peak Sword Formation ni Philip ay tumama sa oras na ito. Ang matanda ay patuloy na dinudurog sa pagbuo ng espada ngunit mabilis na muling nagtipon muli. Natawa siya at sinabing, hindi mo ako mapapatay. Ang aking kamalayan ay hindi kailanman masisira. Napapagod na si Philip sa pag-iisip at nakaramdam ng kaba. Hindi niya kayang patayin ang kabilang partido kung magpapatuloy ito. Sa kritikal na sandaling ito, gumalaw ang Chimera imprint sa noo ni Philip. Kung saan may kalooban, may paraan. Halika! Ang Chimera imprint sa noo ni Philip ay kumikinang ng maliwanag, at ang bumubulusok na apoy ay nagpainit sa lugar. Imposible! Mukhang nataranta ang matanda. Hindi niya inaasahan na magagamit ni Philip ang mga elemento sa kanyang kamalayan. Si Philip ay natabunan ng apoy habang siya ay naging isang humanoid Chimera. Sa ilalim ng kanyang paghihimok, ang pagbuo ng espada ay muling nagngangalit, at ang mga berdeng espada ay nawala, napalitan ng nasusunog na pulang espada. Ang pagkakabuo ng espada ay umikot-ikot, naglalagablab ng apoy. Sa loob ng pagkakabuo ng espada, aksidenteng nahawakan ng matanda ang nag-aapoy na mga espada at ang katawan nito ay unti-unting nabura ng apoy. Habang ang mga espada ay patuloy na umaatake ng masinsinan, ang lakas ng pag-iisip ng matanda ay ginutay-gutay sa nasusunog na mga pira-piraso, nagiging abo na parang nasusunog na papel at lumulutang sa hangin. Hindi nagtagal, nawala ang matanda na may galit na mga mata mula sa kamalayan ni Philip. Dahil sa ilang sandali na walang paggalaw, binawi ni Philip ang pagkakabuo ng espada, at nawala ang apoy. Pawis na pawis siya dahil sa pagod at sumasakit ang ulo niya. Bago siya magkaroon ng oras upang magpahinga, lumabas si Philip sa kanyang kamalayan sa takot na ang kanyang katawan ay kaagnasan tulad ng matanda. Napatayo siya bigla mula sa asid ng tiyan ng kakaibang isda. Mabuti na lang at buo ang kanyang katawan, maliban sa kanyang damit at buhok. Ang kanyang communicator ay may magandang kalidad at hindi ganap na corroded. Sa oras na ito, isang maliit na bagay sa transparent na mucus ang nakakuha ng atensyon ni Philip. Ito ay walang iba kundi ang singsing sa kalawakan ng matanda. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.